KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 971 hanggang 980. Ika-98 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 971. Pagbubukas ng Devil King's Palace. Ganoon ba? Pumuso si Huang Xiaolong. Hindi alam ng iba, isang purple na simbolo ang nagniningning sa lalim ng kanyang mga mata at diretsyong lumipad sa kaluluwa ni Mo Yishi sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang Ancient Devil Clan Ancestor ay nanigas at hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Sa pamamagitan ng kanyang mga alaala, nalaman ni Huang Xiaolong na siya lamang ang may kaalaman sa kung ano ang naiwan ng Ancient Devil King sa Devil King's Palace. Pagkaraan ng ilang sandali, tinapos ni Huang Xiaolong ang paglilinis ng kaluluwa. Ang kayamanan ng Promise Gate. Mukhang nakuha na talaga ng Ancient Devil King ang kanyang mga kamay sa treasury ng Promise Gate, isang napakalaking super force noong sinaunang panahon. Sa loob ng Devil King's Palace na ito, maliban sa mga kayamanan ng Promise Gate, mayroong maraming mga kayamanan na nakolekta ng sinaunang Devil King mula sa dagat ng impyerno. Marami sa kanila ay bihirang 10 milyong taong gulang na mga halamang gamot tulad ng 10 milyong taong gulang na blood ginseng at flesh mushroom. Ikaw. Tinira mo ang kaluluwa ko. Sa oras na ito, nanimbalik si Mo Yishi at tinitigan ng masama si Huang Xiaolong, ngunit napakabilis niyang inisyon, Huang Xiaolong, ang dahilan kung bakit ka pumunta sa Path to Hell ay para sa Devil King's Palace ng aking Ancient Devil Clan. Dahil nabasa mo ang aking mga alaala, dapat mong malaman na ang aking dugo ng Ancient Devil Clan lamang ang maaaring makakuha ng pamana. Ikaw, isang tagalabas, ay maaaring tumigil sa pangangarap ng gising. Para makuha ang pamana ng Devil King's Palace, ang purong bloodline na kapangyarihan ng Ancient Devil Clan Disciples ay isang mahalagang factor, tanging ang kanilang purong bloodline na kapangyarihan ang maaaring mag-trigger ng array sa loob, kaya magbubukas ang Devil King's Palace. Ang mga labi ni Huang Xiaolong ay nakakurba sa isang malademonyong ngiti, hindi mo kailangang alalahanin iyon. Sa sinabi nito, nabuhay ang kapangyarihan ng paglamo ng Archdevil Supreme Godhead ni Huang Xiaolong, na naging sanhi ng hindi makontrol na pag-agos ng dugo at puwersa ng Diyos ni Mo Yishi mula sa kanyang katawan at papunta kay Huang Xiaolong. Napuno ng takot ang mga mata ni Mo Yishi, ang kanyang mukha ay mapatla. Gayunpaman, nilunok lamang ni Huang Xiaolong ang halos lahat ng asensya ng dugo at puwersa ng Diyos ni Mo Yishi sa halip na kitilin ang kanyang buhay. May kaunting gamit pa rin sa pagpapanatiling buhay ni Mo Yishi. Gusto ni Huang Xiaolong na gamitin ang kanyang bloodline na kapangyarihan para matrigger ang array sa loob ng Devil King's Palace na buksan ito. Maaaring hindi ito magawa ng iba, ngunit may mga pamamaraan si Huang Xiaolong. Matapos paghigpitin ang puwersa ng Diyos ni Mo Yishi, itinapon siya ni Huang Xiaolong sa Ozure Ring. Sa di kalayuan, pinanood ng Bodhisattva Faction Lord ang lahat mula sa simula hanggang sa wakas na may tumitibok na puso. Bagamat nakarinig siya ng mga chismis tungkol kay Huang Xiaolong, iyon ay mga alingaw-ngaw lamang pagkatapos ng lahat. Palaging pinalalaki ang mga alingaw-ngaw, kaya naniwala siya na hindi maaaring maging kasing lakas si Huang Xiaolong gaya ng ipinakita sa kanya. Gayunpaman, ngayong nakita na niya ito para sa kanyang sarili, napagtanto niya na si Huang Xiaolong ay higit na nakakatakot kaysa sa anumang alingaw-ngaw na narinig niya ng maraming beses. Nahihirapan si Gezing kung ano ang gagawin. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan niya si Huang Xiaolong, magalang na bumati, punong Unyun Huang, may maliit na kahilingan ng isang ito. Paksayon Lord Ge, mangyaring magsalita. Magalang na sagot ni Huang Xiaolong. Dati ay gustong gamitin ni Mo Yishi silang apat para matukoy ang mananalo sa pagitan nila ni Gezing, ngunit tumanggi si Gezing. Dahil dito, nagkaroon ng magandang impresyon si Huang Xiaolong sa kanya. Sinabi ni Gezing, ang aming Bodhisattva Faction Ancestor ay nagdusa ng pinsala sa kanyang isip at pagkadiyos sa panahon ng paglilinang at kailangan namin ng Yin Yang Divine Flower upang gamutin siya.
Tatakot na hindi maintindihan ni Huang Xiaolong ang kanyang intensyon, mabilis na idinagdag ni Gezing, hindi namin kailangan ang buong bulaklak, isang talulot lang ang sapat na. Ang bagay na ito lang. Umiti si Huang Xiaolong, sige. Nang mapansin niya ang kinakabahang ekspresyon ni Gezing, naisip niya na ito ay isang bagay na malaki. Ang kanyang intensyon na pumunta sa Sea of Hell ay upang hanapin ang Yinyang Godly Water. Ang Yinyang Divine Flower na ito ay isang hindi inaasahang sorpresa. Pagkatapos ay lumingon siya sa Yinyang Ghost Island, tinipon ang Yinyang Divine Flower sa himpapawid, at ibinigay ang isa sa mga talulot nito sa Bodhisattva Faction Lord bilang napagkasundoan. Lubos ang pasasalamat ni Gezing, paulit-ulit na pinasalamatan si Huang Xiaolong, kahit na iniimbitahan siyang bisitahin ang kanyang Bodhisattva Faction tuwing may oras siya. Pagkaalis ni Gezing, ipinasa ni Huang Xiaolong ang Yinyang Divine Flower kay Lilo. Ito ay isa sa mga bihirang at natatanging mga bulaklak sa universo na ipinanganak mula sa akumulasyon ng yin at yang espiritual na enerhiya. Higit sa lahat, ang mga epekto nito ay mas mahusay kumpara sa Yinyang Godly Water. Bahagyang nag-alinlangan si Lilo, ngunit inabot pa rin at tinanggap ang bulaklak. Kasunod nito, silang apat ay nakahanap ng mahigit 10,000 patak ng Yinyang Godly Water sa paligid ng Yinyang Ghost Island. Sa pamamagitan ng mga patak na ito ng Yinyang Godly Water at ng Yinyang Divine Flower, tiyak na makakamit ni Lilo ang pinakamabuting balanse para sa kanyang God Force. Sa pag-iisip nito, hindi niya mapigil ang mapangiti. Matapos mahanap ang Yinyang Godly Water na kailangan nila, silang apat ay hindi na nagpatuloy sa paglipad, lumipad patungo sa Devil King's Palace. Humigit kumulang 6 hanggang 7 oras pagkatapos umalis ang grupo ni Huang Xiaolong sa Yinyang Ghost Island, isang figure ang dumating sa itaas ng isla sa tunog ng sipol ng hangin. Ang figurang ito ay walang iba kundi ang Ghost Refining Sect Master. Nakakagulat na enerhiya ng Budismo. Ang mga mata ng Ghost Refining Sect Master ay kuminang, si Huang Xiaolong iyon, mukhang talagang pumunta siya sa Sea of Hell na hinahanap ang Devil King's Palace. Ngunit sino ang ibang tao? Maaaring ito ay ang Ancient Devil Clan Ancestor, Mo Yishi. Nag-away ba sila? Iniisip ko kung ano ang kinalabasan. Ang Ghost Refining Sect Master ay bumulong sa sarili. Mula sa siksik na Devil Chi sa paligid, madali niyang nahulaan na ang ibang tao ay si Mo Yishi. Alam niya na si Mo Yishi ay nagtatanim sa dagat ng impyerno sa nakalipas na ilang daang taon. Taglit lamang na huminto, ang Ghost Refining Sect Master ay naging isang bahid ng liwanag, naglaho sa abot tanaw sa direksyon ng Devil King's Palace. Kailangan niyang sumugod doon bago pa ito mabuksan ni Huang Xiaolong. Lumipas ang 2 araw. Ang apat na grupo ni Huang Xiaolong ay huminto sa himpapawid sa itaas ng isang higanteng isla na walang nakatira, na lumilipad pababa sa isang kahabaan ng mga bundok sa ibaba. Matapos dumaan sa isang sinaunang kagubatan, isang maringal at napakagandang palasyo ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang palasyo ng hari ng Diablo. Baka sa mukha ni Huang Xiaolong ang excitement habang ang bilis ng kanilang grupo. Ilang hininga ang lumipas, bumaba silang apat sa plaza sa harap ng palasyo. Eksakto sa sandaling ito, ang 2 malalaking batong haligi sa plaza ay nagbuga ng maliwanag na liwanag, na naging dahilan upang lumipad palabas ang 2 demonyong dragon na multo na nakaukit sa paligid ng mga haliging bato. Napakalakas ng 2 Devil Dragon, pareho silang Perfection Stage Late 10th Order High God Realm, at nilikha ng Ancient Devil King gamit ang isang lihim na paraan bago ito isil sa loob ng 2 haliging bato upang bantayan ang Devil King's Palace. Kung ang mga taong lumalapit ay hindi kadugo ng Ancient Devil Clan, ang 2 Devil Dragon na si Ghost Beast na ito ay lilito upang patayin ang lahat ng nanghihimasok. Si Huang Xiaolong ay inihanda para sa 2 halimaw na ito. Nag-transform siya sa kanyang primordial na Divine Dragon form at nagpadala ng 2 malalakas na claws na humahampas, itinulak ang 2 hayop na umiikot paatros. Makalipas ang halos kalahating oras, pagkatapos na harapin ang 2 halimaw, pinakawalan ni Huang Xiaolong si Mo Yishi, pati na rin ang paglabas ng Devil Bead. Ang kanyang palad ay tumama sa likod ni Mo Yishi, ganap na pinipilit na palabasan ang kanyang bloodline na kapangyarihan at idinaan ito sa Devil Bead.
Ang hindi inaasahan ni Huang Xiaolong ay ang kahirapan sa pag-activate ng array sa loob ng Devil Bead. Bahagya siyang nagtagumpay matapos gamitin ang 70% ng God Force mula sa lahat ng tatlo sa kanyang pinakamataas na Diyos. Hindi nakapagtataka na walang sino man mula sa Ancient Devil Clan ang nakapagbukas ng Devil King's Palace at nakakuha ng pamana nito sa napakaraming 10 milenyo kahit na may Devil Bead sa kanilang mga kamay. Kung si Huang Xiaolong ay hindi nakalusot sa 9th Order High God Realm, siya rin ay mabibigo na i-activate ang array sa loob ng Devil Bead. Habang pinagmamasdan ng mga tarangkahan ng Devil King's Palace sa wakas ay bumukas, nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong. Pagkatapos ay inakay niya si Lilo at ang iba pa sa loob. Kakapasok lang nila sa Devil King's Palace nang may isang figurang bumilis patungo sa kanila, ito ay ang Ghost Refining Sect Master. Sa kasamaang palad, pinanood niya ang pagsara ng gate sa harap mismo ng kanyang mga mata. Agad na lumubog ang mukha ng Ghost Refining Sect Master, kumuyam ang kanyang mga kamao hanggang sa maputi ang kanyang mga buko, sinusubukang kontrolin ang kanyang hangarin sa pagpatay, nahuli pa ako ng isang hakbang. Kung ganoon, hihintayin kita dito. Huang Xiaolong, hindi ako naniniwalang mananatili ka sa loob ng tuluyan. Ang Ghost Refining Sect Master ay nagtago ng sarili. Basta lalabas si Huang Xiaolong, tatambangan at papatayin niya siya. Sa pagkakataong ito, naghanda siya ng ilang daang kidlat na pino mula sa hindi mabilang na bolts na makalangit na kidlat. Kung sila ay sumabog ng sabay, ang nakakatakot na puwersa ay maaaring pumatay ng isang Heavenly God Master. Tingnan natin kung kaya mo pang mabuhay dyan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 972. God-Killing Heavenly Lightning Array. Dumating silang apat sa isang napakalaking malaking bulwagan pagkatapos dumaan sa mga tarangkahan ng palasyo ng Devil King. Ang apat na dingding ng bulwagan na ito ay napuno ng parang buhay na mga ukit ng sinaunang Devil God sa nakakatakot na mga post. Sa pinakasentro ng pader sa harapan nila ay isang nakakapansing sinaunang karakter na kumakatawan sa isang diablo na naglalabas ng isang palpitating devil chi, na para bang maaari nitong lunurin ang mundo sa isang hindi mapagpatawad na diablo chi kung gusto nito. Maliban dito, ang napakalaking malaking bulwagan ay walang laman. Kinaladkad ni Huang Xiaolong si Mo Yishi hanggang sa makarating sila sa sinaunang karakter ng demonyo sa yulunan ng malaking bulwagan. Para mabuksan ang treasury ng Great Hall, kailangan din ang purong bloodline na kapangyarihan ng Ancient Devil Clan, kaya naman hindi pinatay ni Huang Xiaolong si Mo Yishi kahit na nabuksan na ang Devil King's Palace. Tulad ng ginawa niya noon, hinampis ni Huang Xiaolong ang likod ni Mo Yishi upang ilabas ang kanyang bloodline na kapangyarihan, na ipinadala ito sa sinaunang karakter ng demonyo sa dingding, na agad na naglabas ng itim na liwanag na pumuno sa napakalaking bulwagan. Ang bulwagan ay yumanig ng ilang sandali, pagkatapos ay lumitaw ang mga hanay ng mga jade drawer mula sa mga dingding. Sa loob at itaas ng mga jade drawer na ito ay mga bote na puno ng iba't ibang uri ng mga banal na pellet. Maliban sa mga linya at linya ng mga bote, mayroong hindi mabilang na dami ng mga lihim na pamamaraan. Kung dadalhin sa labas ng mundo, sino man sa kanila ay maituturing na isang hindi mabibaylang kayamanan. At sa gitna ng kisame, lumitaw ang isang malaking black hole na kayang tumanggap ng 30 tao na sabay na pumasok. Nakabitin si Mo Yishi gamit ang isang kamay, si Huang Xiaolong ay kumislap sa spatial black hole, na nakarating sa itaas ng isang malawak na patag na kapatagan. Nakatambak sa kapatagang ito ang mga baluti na may iba't ibang hugis at sukat, bakal at ores, mga sandata, mga Diyos, at sa gilid ng mahahalagang bagay na ito, makikita ang mga burol na nagtatanim ng mga pambihirang halamang gamot. Sa bawat burol, sa pagbibilang mula sa mga paanan, ang pinakabata, sa mga halamang ito ay talagang 3 milyong taong gulang, at sa tuktok ng burol ay mga third na may edad na 10 milyong taon. Sa tuktok ng bawat burol ay may hindi bababa sa 7 hanggang 8 tangkay ng 10 milyong taong gulang na mga halamang gamot. Nagulat si Huang Xiaolong, hindi maitago ang pananabik kumpara sa kanyang karaniwang walang pakialam na mukha.
Sa paligid ng patag na kapatagan na ito, mayroong mahigit 200 ganoong burol. Ibig sabihin mayroong hindi bababa sa 200 tangkay ng 10 milyong taong gulang na mga halamang gamot. Ito. Naalala ni Huang Xiaolong ang gantimpala sa pagdaan sa ika-10 palapag ng Helian Tower. Noong panahong iyon, nagantimpalaan lamang siya ng 10 piraso ng 10 milyong taong gulang na devil fruits. Nang makita ang lahat sa paligid niya, naghinala si Huang Xiaolong na nilinis ng sinaunang Devil King ang lahat ng akumulasyon ng Path to Hell sa loob ng 100,000 taon. O baka lahat ng mga halamang ito ay nagmula sa treasury ng Promised Gate na iyon. Kung hindi, mahirap ipaliwanag kung paano nakolekta ng sinaunang Devil King ang napakaraming halaga nito. Sa kabilang banda, ang sinaunang Devil King ay mayroong napakaraming halamang gamot ngunit hindi niya ito ginamit upang mapahusay ang kanyang paglilinang. Nagkaroon din ng pagkakataon na ang sariling paglilinang ng sinaunang Devil King ay umabot na sa mismong limitasyon ng yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order High God Realm at hindi na nagawang magtagumpay pa sa mas mababang kaharian. Sa makatuwid, gaano man karaming mga halamang gamot ang kanyang pinino, ito ay hindi gumaganap ng anumang papel ngayon, kaya iniwan silang lahat. Ano man ang maaaring dahilan, ang lahat ng ito ay naging windfall na ngayon ni Huang Xiaolong. Ang mga mata ni Mo Yishi ay mahinang nanlaki sa gulat na nakatingin sa mga burol ng milyong taong gulang na mga damo. Tumingin siya kay Huang Xiaolong, sinubukan ng huling pakikibaka. Huang Xiaolong, alang-alang sa katotohanan na tinulungan kitang buksan ng Devil King's Palace, huwag mo akong patayin. Nanambalik ang kawalang interes ni Huang Xiaolong habang ang kapangyarihan ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ay lumalamon. Sa isang kisap mata, si Mo Yishi ay wala ng anumang sigla. Ngayong nakapasok na sila sa Devil King's Palace, ang pagpapaalis kay Mo Yishi ay walang iba kundi problema. Natural, si Huang Xiaolong ay hindi mag-iiwan ng isang salot na buhay para bumalik at multuhin siya sa hinaharap. Ang huling hibla ng kamalayan ni Mo Yishi ay lumabo habang ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Pagkatapos makipag-usap sa kanya, tiningnan ni Huang Xiaolong ang mga burol ng mga halamang gamot sa paligid niya at ang mga tambak ng mga Diyos, huminga ng malalim. Gamit ang mga ito, maaari siyang umaban sa kalagitnaan ng Ninth Order kahit na sa peak mid-Ninth Order High God Realm. Sa kalagitnaan ng Ninth Order High God Realm, ang kanyang lakas ay muling tataas ng mabilis. Sa oras na iyon, magkakaroon siya ng buong tiwala na kaya niyang patayin ang Ghost Refining Sect Master. Nang walang karagdagang pagkaantala, silang apat ay nagsimulang magtanim sa palasyo ng Devil King. Nagsimula si Huang Xiaolong sa mga halamang gamot sa tuktok ng mga burol, dumadaan sa mga ito sa tuktok ng taluktok, nang hindi hinahawakan ang mga halamang gamot sa paanan o dalesdes ng mga burol. Batay sa kanyang kasalukuyang bilis ng pagpino, ang mga halamang gamot na iyon sa paanan at dalesdes ay mawawala sa ilang hininga. Tanging ang mga 5 milyong taong gulang at pataas lamang ang magtatagal ng kaunting oras. Noong si Huang Xiaolong ay isa pang 6th Order High God Realm, ang pagpino ng 10 piraso ng 10 milyong taong gulang na Devil Fruit ay umabot sa kanya ng 8 buwan, samantalang ngayon, ang pagpino ng isang tangkay ng 10 milyong taong gulang na mga halamang gamot ay isang bagay lamang. Ng 5 hanggang 6 na oras. Sa makatuwid, sa loob ng maikling 2 araw, napino niya ang lahat ng mga halamang gamot sa isa sa mga burol. Unti-unting lumipas ang oras. Ang mga araw ay naging buwan, at hindi nagtagal, lumipas ang 2 taon. Sa panahong ito, hindi lamang pinadalisay ni Huang Xiaolong ang mga halamang gamot sa higit sa 200 tuktok ng burol, maging ang ranggo ng 10 at mas mataas na mga Diyos sa patag na kapatagan ay kinain niya na naging sanhi ng kanyang paglilinang upang sa wakas ay umabot sa kalagitnaan ng Ninth Order High God Realm. Nang lumabas si Huang Xiaolong sa malaking bulwagan, ang Ascending Moon Old Man, Lilu, at ang Spiriting Demon Gates, Patriarch ay bawat isa ay naglilinang sa iba't ibang silid na bato sa dulong bahagi ng malaking bulwagan. Kumpara sa 2 taon na ang nakalilipas, ang kanilang lakas ay tumalon din ng malaki, lalo na si Lilo. Pagkatapos ubusin ng Yin Yang Divine Flower at Yin Yang Godly Water, ang Yin at Yang Force ng kanyang Godhead ay nakamit ang pinakamabuting balanse na nagpapataas ng kanyang bilis sa paglilinang.
Ang pagpapabuti ng tatlong tao ay malinaw kay Huang Xiaolong na may isang solong pag-alis ng kanyang banal na pakiramdam sa kanila. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagka-Diyos ni Lilo ay talagang isang nangungunang Diyos sa ranggo ng emperador. Bukod dito, ito ay isang bihira at kakaibang yin yang Godhead. Dalawang Diyos, isang itim at isang puti, ang lumutang sa ibabaw ng kanyang dagat ng kaluluwa, ayon sa pagkakabanggit ay naglalabas ng liwanag at madilim na puwersa ng elemento. Ang dalawang Godhead ni Lilo ay naglabas din ng nakakagulat na sword chi. Ipinaalala nito kay Huang Xiaolong ang kanyang martial spirit noong nakaraan. Nagtataka ako kung anong uri ng Diyos ang si Xiao Fei ang mapapawi kapag nakapasok siya sa High God Realm. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Sa paghusga batay sa pure luminance enlightened Buddha physique ni Xiao Fei at sa kanyang talento, hindi dapat mababa ang ranggo ng kanyang magiging Diyos. Sa katunayan, kung naging mas matyaga si Siyang Mingji bago ay condensed ang kanyang pagka-Diyos, ang antas na maaari niyang makamit ay tiyak na mas mataas kaysa sa pinakamataas na ranggo ng 10 baitang. Bigla, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang malaking pagbabago sa enerhiya sa labas ng Devil King's Palace, kaya inilatag ang kanyang divine sense upang matukoy ang dahilan. Ang Ghost Refining Sect Master. Mabilis na natuklasan ni Huang Xiaolong ang taong nagtatago sa labas ng Devil King's Palace. 2 taon na ang nakalilipas, maaaring hindi niya makita ang kanyang nakatagong presensya, ngunit ang kanyang kasalukuyang lakas ay nalampasan ang Ghost Refining Sect Master ng 1 milya at higit pa, ang pagtuklas sa kanyang presensya ay hindi mahirap. Isang mahinang pagngisi ang lumitaw sa mukha ni Huang Xiaolong, binalak niyang hanapin itong Ghost Refining Sect Master. Ngayon na ang tao ay bumaba sa kanyang pintuan sa labas ng kanyang sariling pagkukusa, mas mabuti. Pinuksan ang pintuan ng palasyo ng Devil King, lumipad si Huang Xiaolong upang salubungin ang kanyang kalaban. Matapos magtago sa labas ng Devil King's Palace sa loob ng 2 taon na naghihintay na lumabas si Huang Xiaolong, ngunit walang anino sa kanya, ang Ghost Refining Sect Master ay naiinip at nairita. Biglang-bigla, nakita niya ang pintuan ng palasyo ng Devil King na nakabukas at isang figure na lumilipad palabas. Nang makita si Huang Xiaolong, tumalon sa tuwa ang puso ng Ghost Refining Sect Master. Huang Xiaolong, lumabas ka na rin sa wakas. Ang Ghost Refining Sect Master ay kumilos ng walang pag-aalinlangan, kumuha ng ilang daang makalangit na kidlat na inihanda niya ng maaga at inayos ang mga ito sa God-killing heavenly lightning array sa itaas ng ulo ni Huang Xiaolong gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Huang Xiaolong, mamatay ka na. Ang Ghost Refining Sect Master ay sumigaw na may baluktot na ekspresyon na nagdulot ng ilang daang makalangit na kidlat. Sa isang segundo, ilang daang mga pagsabog na nanginginig sa lupa ang umalingaw-ngaw sa lugar. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 973. Ang dulo ng daan para sa The Ghost Refining Sect Master. Habang ang ilang daang makalangit na butil ng kidlat ay sabay-sabay na sumabog, ang kalawakan ay yumanig, na naging sanhi ng makapal na alikabok at graba upang matakpan ang lahat habang ang isang mapangwasak na puwersa ng kidlat ay tumakas sa lahat ng direksyon. Ilang daang linang lupa sa paligid ng Devil King's Palace ay naging bunganga, ang mga burol ay naging alikabok, tanging ang palasyo lamang ang nakatayo. Ang shockwaves ay umabot sa dagat kung saan ang ilang late 10th Order High God Realm si Ghost Creature ay ipinadala sa hangin. Ang mga malapit sa gitna ng pagsabog ay namatay sa lugar. Tumaas ng 1,000 zang ang alon ng dagat, tumama sa lupa. Ang marahas na magulong agos ng hangin ay sumabog pa itaas, na tumusok sa isang butas sa makapal na itim na ghost chi na natipon sa itaas ng dagat ng impyerno, pagkatapos ay ginutay-gutay ang makakapal na ulap na parang isang piraso ng marupok na tela. Ang 3 taong naglilinang sa loob ng Devil King's Palace, si Lilo, ang Ascending Moon Old Man, at ang Spiriting Demon Gates Patriarch Fan Yuxiao, ay nayanig sa kanilang sentido sa malakas na pagyanig. Anong nangyayari? Ang Ascending Moon Old Man ay tumalon na parang unggoy na nagliliyab ang asno, sumisigaw ng malakas. Sa labas ng palasyo ng Devil King, ang mga alon ng mapanirang shockwave ay tumama sa mga pader ng palasyo.
Ang magulong agos ng hangin ay marahas na umiikot na para bang hindi sila makakawala, nagrampo at sinisira ang lahat sa kanilang dinadaanan. Ang Ghost Refined ng Sectmaster ay nakamasid mula sa malayo habang si Huang Xiaolong ay nalunod sa sunod-sunod na nakakatakot na pagsabog. Nang makita ito, napuno ng matagumpay na kagalakan ang kanyang puso at napatawa siya, Huang Xiaolong, ang lasa nitong makalangit na mga butil ng kidlat na nakolekta ko ng higit sa 10,000 taon ay kahanga-hanga, hindi ba? Nag-aatubili akong gamitin ang mga ito sa lahat ng oras na ito, dapat kang mamatay na nasisiyahan. Originally, I planned to extract your soul and refine your bones, have you begged for death? Ang pagpayag na mamatay ka ng napakabilis ay talagang napakagaan ng pagpapalam sa iyo. Tumawa ang Ghost Refine ng Sectmaster. Ang magkasunod na pagsabog ay umalangaw-ngaw habang patuloy na dumadagindong ang kidlat at kulog. Makalipas ang halos 10 minuto, huminahon ng marahas na agos ng hangin at humupa ang mga pagsabog. Sa oras na ito, ang natatawang mukha ng Ghost Refine ng Sectmaster ay nanlamig, ang kawalang paniwala ay pumalit habang nakatitig ito sa harapan niya. Pagkatapos ay umiling siya, galit na itinanggi. Hindi, imposible, ikaw. Hindi ito maaaring mangyari. Sa pag-aayos ng alikabok, ang figure ni Huang Xiaolong ay nanatiling tuwid bilang pamalo habang siya ay nakatayo sa himpapawid na may kaunting pagkakaiba lamang. Ang kanyang damit ay nawasak sa pagsabog, inilagay ang kanyang perpektong, pinait na katawan, na hindi nasaktan maliban sa ilang maliliit na gasgas dito at doon. Ang kanyang buhok ay natanggal din. Si Huang Xiaolong ay halos hindi nagdusa pagkatapos ng pag-atake. Bago lumabas, naghanda siya para sa posibleng pananambang ng Ghost Refine ng Sectmaster, kaya nang kumuha ang Ghost Refine ng Sectmaster ng ilang daang makalangit na kidlat, si Huang Xiaolong ay nakabuo ng isang makapal na proteksyon na hadlang sa paligid ng kanyang sarili kasama ang God Force. Sa kanyang kasalukuyang lakas ng Midnight Order High God Realm, ang protective barrier na nabuo ng kanyang tatlong Supreme Godheads ay sapat na para hadlangan ang pag-atake mula sa isang First Order Heavenly God Master. Iyon ang dahilan kung bakit ang mapanirang kapangyarihan ng makalangit na butil ng kidlat na ito ay hindi man lang nakapinsala sa kanya, maliban sa pagkabasag ng hadlang na kanyang itinayo. Ang nagyayalong tingin ni Huang Xiaolong ay bumagsak sa Ghost Refine ng Sectmaster, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganoon kadali, tiyak na kukunin ko ang iyong kaluluwa at pinino ang iyong mga buto. Ang momentum ni Huang Xiaolong ay ganap na sumabog sa puntong ito. Ang Marangel na banal ay maaaring umakyat na nagdulot ng malakas na hangin na umungol sa hangin. Ang mga ulap ng Ghost Chi sa itaas ng dagat ng impyerno ay ganap na naglaho. Ang mga alon ng dagat sa paligid ng desyerto na isla na umaalingaw-ngaw dahil sa pagsabog ng mga butil ng kidlat ng langit ay biglang huminahon na parang may di nakikitang kamay na dumidiin sa kanila pababa. Midnight Order High God Realm. Naramdaman ng aura ni Huang Xiaolong, ang Ghost Refine ng Sectmaster ay nabigla. For some reason, naging mapula ang mukha niya. Mahigit 2 taon na ang nakalilipas, nang ituloy niya si Huang Xiaolong hanggang sa Nightmare Forest, ang kultibasyon ng Damront ay nasa kalagitnaan lamang ng 8th Order High God Realm. Wala pang 3 taon ang lumipas mula noon, ngunit ang kanyang kultibasyon ay umabot na sa kalagitnaan ng 9th Order High God Realm. Noong nakaraan, ang Ghost Refine ng Sectmaster ay maaaring sugpuin si Huang Xiaolong, ngunit ngayon, sa pagharap sa pinabuting lakas ni Huang Xiaolong, nalaman niyang hindi man lang niya maisip na lumaban. Katawan ng Mad Devil God. Taglit na hinawakan ang kanyang nerbiyos, sumigaw ang Ghost Refine ng Sectmaster. Lumaki ang kanyang katawan ng ilang beses at tumaas ang kanyang momentum, tumama ang kanyang kamao kay Huang Xiaolong. Nakakasira ng lahat ng Ghost King Palm. Umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog ng hangin habang bumaha ang Ghost Chi sa mabagsik na alon na bumubuo ng maraming anino ng Ghost King na nagdadala ng momentum na nakakasira ng mundo. Naglabas si Huang Xiaolong ng halatang mapang-asar na singgal. Pinapaikot ang kanyang Buddhism energy at God Force, nabangga ng kanyang kamao ang all-destroying Ghost King Palm ng Ghost Refine ng Sectmaster. Dumagundong. Nabasag ang pag-atake ng palad sa ilalim ng kamao ni Huang Xiaolong.
Ang mga anino ng Ghost King ay nagkalat na parang buga ng usok, samantalang ang Ghost Refine ng Sect Master mismo ay pinadalang lumipad pabalik na mabigat na bumasag sa isla sa ibaba. Isang kurtina ng alikabok ang tumaas na nagpapadala ng graba sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ay mabilis siyang bumaril mula sa hukay, tumayo muli sa ere at nakaharap kay Huang Xiaolong. Ang mainit na dugo ay bumubulusok sa kanyang lalamunan at bumulwak bago niya ito napigilan, na nagkulayan sa lupa sa ilalim niya ng matingkad na pula. Marahan na pinunasan ng Ghost Refine ng Sect Master ang dugo na mainit pa, iniisip kung nangyari ba talaga iyon. Nasaktan ba talaga siya? Gaano nakatagal mula noong huli siyang nasugatan? Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Sa sumunod na sandali, mas lalong lumaki ang kanyang katawan nang muling bumuga siya sa langit, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula. Ako ang tunay na numero unong eksperto sa mundong ito. Tila nahulog sa kabaliwan, ang Ghost Refine ng Sect Master ay nagpaulan ng magulong pag-atake kay Huang Xiaolong, paulit-ulit na sumisigaw, "Huang Xiaolong, pumunta ka sa impyerno. Mamatay ka para sa akin." Ghost entrapment ang kamao ni Saint King. Ang siksik na Ghost Chi ay lumipat upang bumuo ng isang malaking kulungan na parang kulungan, at sa gitna nito ay ang malabong anino ng Saint King. Noong nakaraan, sa panahon ng kanyang panahon sa Martial Spirit World, ang Ghost Refine ng Sect Master ay nakipaglaban sa isang matinding labanan sa pinuno ng 6 na sinaunang hari, ang Saint King. Pagkatapos ng mga taon ng pagbabawas at pag-unawa, nilikha niya ang discarding ito, ang Ghost Entrapping Saint King's Feast. Ang multo at santo ay nagsanib sa isa na nagkatapult ng kapangyarihan nito. Sa panonood nito, hindi nang ahas si Huang Xiaolong na maliitin ang susunod na pag-atake ng Ghost Refine ng Sect Master. Gumagawa ng sarili niyang paghahanda. 1,000 braso ang naglabas mula sa kanyang likod, sabay-sabay na nag-alis ng 1,000 earthen Buddha palms. Ang mga imahe ng mga Buddha ay nagpapaliwanag sa kalangitan na ginawa itong isang banal na kaharian ng Buddha. Ang kaharian ng Buddha ay bumangga sa bilangguan ng multo na nagtsipon sa isa't isa. Kawakas, sa huli, ang kulungan ng multo ay sumabog na naging sanhi ng pagkawala ng anino ng Saint King at ang Ghost Refine ng Sect Master ay muling ibinalik. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi siya makabangon ng napakatagal. Gayunpaman, ang Ghost Refine ng Sect Master na nakahandusay lang sa lupa ay biglang nawala. Si Huang Xiaolong na may divine sense na nakakulong sa kanya ay nginisyan habang siya ay nawala rin sa kinatatayuan niya. Pagdating sa isang tiyak na lokasyon sa itaas ng dagat ng impyerno, sinuntok niya ang walang laman sa kanyang harapan, pinabalik ang tumatakas na Ghost Refine ng Sect Master pabalik sa isla. Matapos ang unang suntok, dumating si Huang Xiaolong sa itaas niya sa isang segundo, sumuntok muli. Naramdaman ng pinakamahalagang panganib, ang Ghost Refine ng Sect Master ay umungal, nagpakawala ng itim na liwanag na umiikot sa kanyang katawan, at naglabas ng hindi mabilang na mga yin ghosts mula sa kanyang katawan, na parang isang pulutong ng mga putakti. Ang mga yin ghost na ito ay nagtataglay ng lakas ng maagang 10th Order High God Realm at higit pa. Ito ang kasumpa-sumpa na dakilang Ghost Army ng Ghost King na kinokontrol niya gamit ang Ghost King Art. Taliwa sa kanyang tansya, sumugod si Huang Xiaolong sa halip na umiwas o umatras. Ang Infinite Buddha Supreme Godhead sa Soul Sea ng Huang Xiaolong ay umiikot sa pinakamabilis nitong bilis, naglalabas ng maliwanag, sagradong liwanag ng Buddha na bumalot kay Huang Xiaolong na parang kakon na lumalawak palabas. Kasabay nito, ang katawan ni Huang Xiaolong ay nagsimulang umikot pati na rin bago ang kanyang Buddhism energy at God Force ay bumuo ng napakaraming dragon na nagpapalabas ng banal na liwanag ng Buddha. Parami ng parami ang mga yin ghosts na hinaila sa Buddha Dragon Tornado, na dinadalisay at nilalamon ang kanilang enerhiya ng Archdevil Supreme Godhead ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang hukbo ng yin ghosts na kinokontrol ng Ghost Refine ng Sect Master ay napakahusay, tulad ng walang katapusang tides. Kahit na para kay Huang Xiaolong, mahirap pinuhin at makuha ang lahat ng ito. Sa kabilang banda, habang lumalamon ng yin ghosts na si Huang Xiaolong, mas lalong pumuti ang kutis ng Ghost Refine ng Sect Master.
Ang sitwasyon ay tumagal ng kalahating oras bago sumuko ang Ghost Refine ng Sectmaster at naging isang itim na guhit ng liwanag na nagtangkang tumakas sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ang resulta ay pareho sa unang pagkakataon, pinalipad siya pabalik sa isla. Huang Xiaolong, patawarin mo ako. Nilinang mo ang Blood Pact mandate. Kahit na ano, tinuturing akong half-master mo. Nang makitang wala ng pag-asang makatakas, sa wakas ay pumasok ang pagkadismaya sa mga mata ng Ghost Refine ng Sectmaster, na nagpapalambot sa kanya at nagsumamo, ang pagpatay sa akin ay katumbas ng pagtataksil sa pagpatay sa iyong guro, pagtataksil. Ang iyong pamana. Hindi ka ba natatakot na maging katatawanan ng mundo ng paglilinang? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 974. Pagbabalik sa Ghost Refining City. Naramdaman ni Huang Xiaolong na nakakatuwa na ang Ghost Refining Sectmaster ay gagamit ng ganoong dahilan para blackmail siya para iligtas ang kanyang buhay. Si Huang Xiaolong ay dahan-dahang naglalakad patungo sa Ghost Refining Sectmaster, hindi nagsasalita hanggang sa siya ay nakatayo mismo sa kanyang harapan, maaari kong iligtas ang iyong buhay kung gusto mo. Ang Ghost Refining Sectmaster ay natigilan, pagkatapos ay nagalak habang nagtanong, talaga. Tintay na tumango si Huang Xiaolong, basta buksan mo ang iyong soul sea at hayaan mong tatakpan kita ng aking soul mark. Ang kagalakan na bumangon sa mukha ng Ghost Refining Sectmaster ay biglang nanigas, na para bang nahulog siya sa isang walang hanggang ice cavern. Nagsalita siya ng mas mabilis kaysa sa naiisip niya, hindi kailanman. Pagkatapos ay pinandilatan niya si Huang Xiaolong, ikaw na bastos, pinaglaruan mo ako. Umiling si Huang Xiaolong, mukhang natutuwa, mukhang hindi ka sumasang-ayon sa kondisyong ito. Dahil ganoon, hindi mo ako masisisi. Sinabi nitong 1,000 braso ang muling lumitaw mula sa likod ni Huang Xiaolong, walang awang humahampas. Galit, inipon ng Ghost Refining Sectmaster ang kanyang natitirang lakas para gumanti. Tirichet *S. Makalipas ang kalahating oras, walang emosyong pinanood ni Huang Xiaolong ang katawan ng Ghost Refining Sectmaster na dahan-dahang bumagsak sa lupa. Sa kaloob-looban, napabuntong hininga siya sa kaginhawaan. Ang pinakakinatakutan niya ay ang Ghost Refining Sectmaster na piniling pasabugan ang kanyang pagkadyos sa desperasyon, ngunit sa kabutihang palad, hindi ito nangyari. O mas mabuting sabihin, hindi pinayagan ni Huang Xiaolong na umabot sa yugtong iyon. Gayunpaman, ang Ghost Refining Sectmaster ay hindi maituturing na patay na, dahil nilunok lang ni Huang Xiaolong ang lahat ng kanyang dugo at puwersa ng Diyos, pagkatapos ay tinatakan siya. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ipinadala ni Huang Xiaolong ang walang malay na Ghost Refining Sectmaster sa kanyang Ossuary Ring. Sa oras na ito, bumukas ang mga pintuan ng palasyo ng Devil King habang si Li Lu, ang Ascending Moon Old Man, at ang Spiriting Demon Gates, Patriarch ay lumipad palabas. TC Fudges. Little Huang Brat, akala ko talaga tapos ka na sa Ghost Refining Old Man's Heavenly Lightning Beads kanina, hindi mo nakita ang heartbroken na luhang pinatulo ko. Sa kanyang pagpapakita, nagsimula na ang matanda na sumigaw. Bamantong hininga si Huang Xiaolong, mula sa iyong ekspresyon, hindi ko talaga masasabi kung gaano ka nalungkot. Napangiti ang matanda, kanina pa yan, ngayon na. Hindi ka nanalo. Siyempre ang matandang ito ay masaya at tuwang-tuwa para sa iyo. Nagtawanan ng lahat. Pumalik silang apat sa loob ng Devil King's Palace. Matapos makolekta ang lahat ng mga banal na table tas mula sa malaking bulwagan, ang grupo ay umalis sa palasyo, lumipad palabas mula sa dagat ng impyerno. Makalipas ang 6 na araw, ang grupo ni Huang Xiaolong ay umalis sa dagat ng impyerno. Munting Huang Brat, saan tayo pupunta ngayon? Ang Ascending Moon Old Man ang unang nagtanong. Sa Ghost Refining Sect. Nagningning ang mga mata ni Huang Xiaolong sa sarili niyang plano. Ang sekta ng Ghost Refining. Hindi inaasahan ng 3 pa ang sagot nito. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsang-ayon. Anak, gusto mo talagang pumunta sa Ghost Refining Sect, ah?
Kahit na malakas ka, maraming mga masters doon, hindi banggitin ang mga layer ng sinaunang makajos na forma sayon. Sabi ng Ascending Moon Old Man, nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Huang Xiaolong. Ang Ghost Refining Sect ay namuno sa landas sa impyerno sa loob ng hindi mabilang na milenyo, tiyak na mayroon silang kahangahangang pamana na kanilang pinagkakatiwalaan. Si Huang Xiaolong lang kaya ang lumaban sa buong Ghost Refining Sect. Ngumiti si Huang Xiaolong, huwag kang mag-alala, matanda, may tiwala ako. Kung ilang taon na ang nakalipas, hindi ito isa sa panganib ni Huang Xiaolong, ngunit ngayon, naniniwala siyang hindi magiging problema ang plano niyang gawin. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Huang Xiaolong na makarating sa Ghost Refining Sect, kaya ang kanilang grupo ay naglalakbay sa araw, habang sa dapit hapon ay humihinto sila upang magpahinga, at umiinom ng masarap na alak. Natural, habang umiinom sila ng alak, ang inihaw na karne ni Huang Xiaolong ay naging mahalagang kasama. Makalipas ang mahigit isang buwan nang dumaan silang apat sa Nightmare Forest at nakarating sa Ghost Refining City. Nang lumitaw ang grupo ni Huang Xiaolong sa itaas ng Ghost Refining City, ang buong lungsod ay pumasok sa isang estado ng batas militar. Ang mga pangkat ng mga disipulo ng Ghost Refining Sect ay mahigpit na nagpapatrol sa bawat sulok. Kaaway invading. Nang si Huang Xiaolong, ang Ascending Moon Old Man, Li Lu, at Fan Yuxiao ay lumitaw sa himpapawid sa itaas ng lungsod, sila ay natuklasan ng ilang Ghost Refining Sect Masters. Sa isang kisap mata, maraming magsasaka ang pumaligid sa kanilang apat mula sa iba't ibang direksyon, susun at susun ng mga tao. Huang Xiaolong. Nagulat ang isa sa kasalukuyang Grand Elder nang makita niya ang mukha ni Huang Xiaolong. Sa pagkakataong ito, hindi itinago ni Huang Xiaolong ang kanyang mga katangian. Nang marinig ng ibang Ghost Refining Sect Masters ang mga salita ng Grand Elder, lahat sila ay natigilan. Alam na alam nila na ang kanilang batang Panginoon at ang Infernal Ghost Messenger ay nahulog sa kanilang kasalukuyang mas malala kaysa kamatayan na sitwasyon dahil sa Huang Xiaolong na ito. Batay sa kanilang batang Panginoon at sa lakas ng Infernal Ghost Messenger, ni isa sa kanila ay hindi makalaban kay Huang Xiaolong, lalo na sa kanilang sarili. Lahat, huwag matakot. Isang Ghost Refining Sect Grand Elder ay nagawang patahimikin ang sarili sa maikling panahon, nagsalita para pakalmayan ang kanyang mga kasama, kahit gaano kalakas si Huang Xiaolong, isa pa rin siyang tao. Ang ating Ghost Refining Sect ay may higit sa 10,000 eksperto, bakit kailangan natin siyang katakutin? Sa pabigla-bigla ng Grand Elder, ang iba pang Ghost Refining Sect Cultivator ay mabilis ding kumalma. Mula sa utos ng Sect Master, ang sinumang pumatay kay Huang Xiaolong ay magiging bagong Infernal Ghost Messenger at gagantimpalaan ng napakaraming Divine Pellets at kagandahan. Isang Enforcement Hall Grand Elder ang nagudyok sa mga tao, sabay-sabay na umatake ang lahat, patayin si Huang Xiaolong. Tama, kahit hindi natin siya mapatay, basta't maigapos natin siya dito at maghintay hanggang sa bumalik ang Sect Master, si Huang Xiaolong ay mamamatay din. Huling beses na hinabol ng Sect Master si Huang Xiaolong, nagawa niyang makatakas sa kapalaran. Sa pagkakataong ito, dapat ay hindi na natin siya hahayaang makatakas muli. Sa isang maikling sandali, sinimulan ng mga Ghost Refining Sect Masters ang pag-atake kay Huang Xiaolong, ang kanilang mga emosyon ay umaagos, labis na nagudyok. Humisi si Huang Xiaolong habang pinapanood ito. Ipinahiwatig niya kay Li Lu at sa iba pa na tumayo sa likuran niya at huwag bumalaw habang ang 1,000 braso ay nakalatag mula sa kanyang likod, na isinagawa ang 15 paggalaw ng Dragon God, unrivaled myriad dragon sa kaig ng mga taong lumalapit sa kanya. Sa isang iglap na puno ng mga banal na dragon ang kalangitan. Ang unang dahan-dahang mga Ghost Refining Sect Masters na umaatake kay Huang Xiaolong ay itinumba pababa, ang kalahati ay naka-embed sa lupa na parang matutulis na tusok, ngunit nagpatuloy ang mga pag-atake ni Huang Xiaolong, ang Earthen Buddha Palm, ang Absolute Soul Finger, ang Great Void Divine Fist, at ang kanyang matagal ng blades ng Oseret. Ang liwanag ng Buddha ay nagbigay ng gininto ang liwanag sa kalangitan kahit na umuungol ang mga demonyo at nabasag ng malalaking kamao ang paligid. Ilang daang pang Ghost Refining Sect Masters ang bumagsak mula sa langit, ngunit si Huang Xiaolong ay may tumpak na kontrol sa dami ng puwersang ginawa niya.
Hindi niya pinatay ang mga taong ito, gayunpaman, sapat na iyon para hindi sila makalaban. Ang bawat pag-atake ni Huang Xiaolong ay makakabawas sa bilang ng kabilang panig ng ilang daan. Sa simula, ang mga master ng Ghost Refinance sect na ito ay hindi napansin ang epekto habang patuloy silang sumugod ng walang ingat, ngunit ng parami ang Ghost Refining Elders at Grand Elders ng 7th Order at mas mataas ay pinalipad ni Huang Xiaolong o nakaimbed sa malalim na bahagi ng lupa, ang ilan sa kanila sa wakas ay nagsimulang mapansin ang kakila-kilabot na sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Pumagal o tumigil ang kanilang mga aksyon. Hindi nagtagal, kahit ang mga alagad ay napansin ang nakakatakot na sitwasyon. Pinuno ng pangamba ang kanilang mga puso, ang kanilang mga paa ay hindi malay na lumipat pabalik. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang mahigpit na pagkubkob na biglang umatras sa kanya, nanunuya. Isang liwanag ang kumislap mula sa isang kamay niya habang nilalabas niya ang Ghost Refining Sect Master. Sect Master. Ito ang Sect Master. Ang Sect Master ay talagang nahulog sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Siya ay malubhang nasugatan sa ibabaw nito. Hindi pwede. Nang makilala ng mga Ghost Refining Sect Masters ang tuyo, lumiit na katawan na pinaniniwalaan ni Huang Xiaolong bilang kanilang sariling Sect Master, umalangaw-ngaw ang mga alon ng pagtanggi sa buong karamihan, nanginginig ang mga ulo sa hindi makapaniwala. Malinaw mo itong nakikita ng sarili mong mga mata, ang iyong Sect Master ay nasakop at ang kanyang buhay ay nasa aking mga kamay. Nabubuhay siya kung gusto ko, at namamatay siya kapag gusto ko. Ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay tumama sa mga disipulo, lahat ng mga disipulo ng sekta na nagpapadalisay ng ghost, makinig. Ang mga ayaw mamatay, magpasakop sa akin, kung hindi ay mapahamak ka na katulad ng Sect Master mo. Sa puntong ito, umikot ang kapangyarihan ng paglamon ng Archdevil Supreme Godhead ni Huang Xiaolong. Sa harap mismo ng mga disipulong ito, ginawa niya ang Ghost Refining Sect Master sa isang tunay, patay at nanliit na bangkay, pagkatapos ay pinasabog siya sa alabok ng isang suntok. Walang kahit katiting na pagkakataon para makabalik ang Ghost Refining Sect Master. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 975. Naghahari sa daan patungo sa impyerno. Sect Master. Pinatay ni Huang Xiaolong ang Sect Master natin. Dapat nating patayin si Huang Xiaolong para ipaghiganti siya. Patayin. Hinayaan ng isang bahagi ng mga disipulo ng Ghost Refining Sect na nakapaligid sa grupo ni Huang Xiaolong ang galit na pumalit sa kanilang dahilan na binomba si Huang Xiaolong ng mga biglaang pag-atake. Ang mga marahas na Alon God Force ay sumabog mula sa iba't ibang anggulo, ilang mga disipulo ang nagplano pa na pasabugan ang kanilang mga Diyos, na hinayla si Huang Xiaolong sa impyerno kasama nila. Sa pagmamasid sa mga taong ito, si Huang Xiaolong ay ngumisi sa paghamak, ang kanyang God Force ay umikot sa mabilis na bilis habang siya ay sumuntok gamit ang isang Great Void Divine Fist. Umalangaw-ngaw sa hangin ang magkasunod na boom. Ang ilang mga disipulo ay halos hindi nakalapit kay Huang Xiaolong nang sumabog ang kanilang mga katawan mula sa napakalakas na epekto, patay bago nila ito namalayan. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga nakadama ng matinding katapatan sa Ghost Refining Sect, habang patuloy silang nagmamadali patungo kay Huang Xiaolong, naghahanda na mamatay. Tumugon si Huang Xiaolong sa kanilang kabaliwan ng may sunod-sunod na pag-atake. Nagpatuloy ito sa loob ng 10 minuto o higit pa bago bahagyang hamupa ang sitwasyon. Matapos ang 10,000 mga disipulo ng Ghost Refining Sect na sinubukang pasabugan ang kanilang mga pagkadyos ay pinatay ni Huang Xiaolong, sa wakas ay tumigil ang mga pag-atake. Walang nang-ahas na gumawa ng isa pang hakbang pasulong. Sa pagtingin kay Huang Xiaolong, ang mga mata ng mga disipulong ito ng Ghost Refining Sect ay napuno ng takot at pagkabigla, na parang nakaharap sila sa isang malupit na Archdevil. Ang dugo at mga piraso ng katawan ng mga magsasaka na iyon na namatay mula sa mga suntok ni Huang Xiaolong ay kinulayan ng pula ang Ghost Refining City sa ibaba, ang mga lansangan ay tila mga ilog ng dugo. May iba pa bang gustong maghiganti sa kanilang Sect Master?
Ang malamig na matalim na titig ni Huang Xiaolong ay tumama sa natitirang mga disipulo. Bumaba ang kanilang mga ulo at nanginig ang mga kaluluwa nang marinig ang boses ni Huang Xiaolong. Sa puntong ito, isa sa mga Grand Elder na nakaimbed sa lupa sa pamamagitan ng isang pag-atake ay nakalunok ng hindi matukoy na pelet at mabilis na tumakbo patungo sa pangunahing bulwagan. Lalong lumalim ang mapanghamak na kurba sa mukha ni Huang Xiaolong habang pinagmamasdan ng Grand Elder. Umangat ang kanyang palad, hinaila ang Grand Elder na iyon sa kanyang harapan nang wala pang isang hininga. Nang makitang napigilan ang kanyang pagsisikap, nanlaki ang mga mata ng Grand Elder sa takot habang ang gulat ay sumasakop sa kanyang puso. Gusto mo bang buhayin ang sinaunang makalangit na pormasayo ng iyong sekta? Tumingin si Huang Xiaolong sa Grand Elder, inilatad ang kanyang plano ng may mapanuksong tingin. Tinuri ni Huang Xiaolong ang mga kaluluwa ng Ghost Refining Sect Master, ang Young Lord, at ang Infernal Ghost Messenger, kaya alam niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa sektang ito. Nang subukan ng Grand Elder na tumakas papunta sa pangunahing bulwagan, nakita ni Huang Xiaolong ang kanyang plano sa isang iglap. Hindi. Nang sinubukang ipaglaban ng Grand Elder na iyon ang kanyang kawalang kasalanan, ang kapangyarihang lumamon ng Archdevil Supreme Godhead ni Huang Xiaolong ay naging isang walang buhay, nanliit na katawan. Ang ibang mga Elder at Grand Elder na lihim na nag-iingat ng parehong mga iniisip sa Grand Elder na ito ay naging mapotla, malamig na pawis ang tumutulo sa kanilang mga likod. Sino pa ang gustong i-activate ang mga sinaunang Divine Formations? Tumingin si Huang Xiaolong sa paligid, malamig ang boses niya. Sa sandaling iyon, ang bawat isa sa mga disipulo ng Ghost Refining Sect ay parang nahulog sila sa isang kuweba ng yelo. Nang walang babala, biglang idiniin ni Huang Xiaolong ang kanyang palad patungo sa punong tanggapan ng Ghost Refining Sect sa kalawakan, na naging sanhi ng isang higanting imprint ng kamay na lumiwanag sa pangunahing gusali ng bulwagan. Kasunod nito, ang mga maliliwanag na ilaw ay kumalat mula sa pangunahing bulwagan na tumataas sa kalangitan. Ito ang kapangyarihan ng sinaunang banal na pormasayon. Gayunpaman, hindi ito nagtagal. Hindi nagtagal ay pinigilan ni Huang Xiaolong ang kapangyarihan ng pormasayon na naging dahilan upang lumabo ang maliwanag na ilaw na halos mawala. Nang makita ng natitirang mga disipulo ng Ghost Refining Sect si Huang Xiaolong na pinipigilan at tinatakan ang sinaunang Divine Formation sa main hall, ang kanilang huling linya ng pag-asa ay malupit na naputol. Sa paglipas ng mga segundo, sumuko ang isang alagad, pagkatapos ay isa pa. Parami ng parami ang mga alagad na sumuko kay Huang Xiaolong, lumuluhod upang magpakita ng katapatan. Si Huang Xiaolong ay bukas palad sa mga taong ito. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang mga kamay, isang malaking bilang ng mga healing pellets na nakakalat sa paligid na parang bagyo. Hawak ang sagradong mga divine pellets sa kanilang mga kamay, ang solemna at sakit ay naging kagalakan, kusang loob na yumuko sa direksyon ni Huang Xiaolong. Nang mapanood ito, ang ibang mga alagad ay sumunod at nagpasakop din. Gamit ang isang pagwagayway ng kanyang kamay, isa pang bagyo ng mga banal na pellets ang umulan. Ang hindi niya pinakakulang ay mga divine pellets at spirit stones. Sa huli, walang alagad na nanatiling nakatayo. Sa loob-loob na tumango si Huang Xiaolong sa tanawing ito, gamaan ang pakiramdam. Kung ang mga taong ito ay nag-activate ng sinaunang banal na pormasayon bago siya dumating, ang paghahari sa mga disipulong ito ay magiging mas abala. Pagkatapos nito, ibinaling ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon sa mga Elder at Grand Elder. Ang kaakit-akit na puwersa mula sa kanyang kamay ay nagtipon sa kanilang lahat sa mismong harapan niya. Ang mga nagsumite ay mamarkahan ng marka ng kaluluwa, habang ang mga tumanggi ay sinipsip ng tuyo ng kanilang kakanyahan ng dugo at puwersa ng Diyos, pinatay sa lugar ng walang pag-aalinlangan. Pagkalipas ng ilang oras, ganap na nakontrol ni Huang Xiaolong ang buong Ghost Refining Sect. Halika, dalhin ang mga ninuno at patriarch na narito upang dumalo sa seremonya sa pangunahing bulwagan. Inutusan ni Huang Xiaolong ang isang Ghost Refining Sect Grand Elder. Kani-kanina lang, nang mamanahin na ng Young Lord ang posisyon ng Sect Master, ang mga ninuno at patriarch ng ibang mga sekta sa Path to Hell ay inimbitahan sa Grand Ceremony.
Hanggang ngayon, ang mga ninuno at patriarch na ito ay nasa loob ng punong tanggapan, hindi pinapayagang umalis. Pagdating nila sa main hall at nakita si Huang Xiaolong na nakaupo sa pangunahing upuan, lahat sila ay natigilan, na naging takot matapos marinig ang Grand Elder na nagdala sa kanila dito na ang dating Sect Master, Young Lord, at ang Infernal Ghost Messenger pinatay ni Huang Xiaolong. Sa isip ng grupong ito ng mga ancestors at patriarchs, ang Ghost Refining Sect Master ay ang epitome ng invincibility. Matapos maghari sa landas patungo sa impyerno sa loob ng hindi mabilang na taon, halos isang paniniwala na ang Ghost Refining Sect Master ay hindi mamamatay, at walang sino man ang makakapatay sa kanya. Ngunit ngayon, ang Ghost Refining Sect Master ay kasaysayan na. Kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, nahirapan ang grupong ito na tanggapin ang kanilang narinig. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, sa wakas ay bumaon sa kanilang isipan ang katotohanan ito at mabilis silang lumuhod bilang tanda ng kanilang pagsuko at katapatan. Ang desisyon ng mga ninuno at patriarch na ito ay hindi nagulat kay Huang Xiaolong, lalo na kapag ang kanilang mga benepisyo ay hindi naapektuhan sa anumang paraan. Nanumpa man sila ng katapatan kay Huang Xiaolong o sa namatay na ngayong Ghost Refining Sect Master, pareho lang iyon sa kanila. Gayunpaman, layunin ni Huang Xiaolong ang ganap na kontrol, kaya naman inutusan niya silang buksan ang kanilang mga dagat ng kaluluwa, dahil mamarkahan din niya ang mga ito ng marka ng kaluluwa. Humigting ang mga panga at namutla ang mga mukha sa narinig. Sa kabila ng kanilang labis na pag-aatubili, ang mga ninuno at patriarch na ito ay walang pagpipilian, ni hindi sila nang ahas na tumanggi. Kung tutuusin, kahit ang dating Ghost Refining Sect Master ay namatay sa mga kamay ni Huang Xiaolong, anumang pagsisikap na kanilang gawin sa paglaban ay magiging walang saysay. Sa lalim ng tahimik na gabi, walang silvery round orb na nakasabit sa kalangitan sa gabi ng Ghost Refining City, gayunpaman, ang lungsod ay pinalamutian ng hindi mabilang na maliwanag na crystal stones na naglalabas ng malakristal na puting liwanag sa dilim. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa bakuran ng pangunahing bulwagan, nakatingin sa madilim na kalangitan. Baka sa kanyang ekspresyon ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang sinaunang Devil Clan na si Ancestor Mo Yishi ay patay na, at ang Ghost Refining Sect Master ay inalagaan din. Lahat ng maluwag na dulo ay nakatali. Dito sa mababang kaharian, wala nang buhay na maaaring magbanta sa kanya. 3 taon na siyang gumugol sa landas patungo sa impyerno, at nagpasya na bumalik sa Divine Dan City sa loob ng ilang araw, dinadala si Lilo upang makita ang kanyang mga magulang. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit palaging nawawala ng kanyang ina ang kanyang manugang na babae, naniniwala siyang lubos na matutuwa ang kanyang ina na makita itong muli. Tungkol naman sa treasury ng Ghost Refining Sect, hindi naisip ni Huang Xiaolong na kunin ito. Palagi siyang makakabalik mamaya dahil kontrolado na niya ang buong sekta. Siya lang din ang taong nakakaalam ng paraan ng pagpasok sa kaban ng bayan, anumang oras ay maaari siyang pumasok. Habang pinag-iisipan ni Huang Xiaolong ang mga isyong ito, tumunog ang mga yabag sa likuran niya. Nang lumingon siya, nakita niya si Lilo at ngumiti, "Lure, dumating ka na." Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 976. Pagbabalik sa Divine Dan City. Magalang na tumango si Lilo, lumapit sa tabi ni Huang Xiaolong. Narinig kong plano mong bumalik sa Divine Dan City makalipas ang ilang araw. Pinanggit ni Lilo ang paksa pagkatapos ng ilang panloob na pag-aalinlangan. Napangiti si Huang Xiaolong, "Tama yan gusto kitang ibalik para makita ang mga magulang ko at ang iba pa, matutuwa si nanay at sis na makita ka." Sa loob ng maraming taon, palagi kang pinag-uusapan ni inay. Ang mga mata ni Lilo ay kuminang sa masalimuot na emosyon, "Xiaolong, gusto ko munang bumalik sa Fortune Gate." Nanigas si Huang Xiaolong, "Hindi ka sasama sa akin sa Divine Dan City." Bahagyang tumango si Lilo. Si Huang Xiaolong ay tumingin ng malalim kay Lilo, isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa kanyang puso. Alam niyang may mga bagay na hindi pa rin niya kayang bitawan, at ang malaking bahagi nito ay nauugnay sa Deities Templar noong nakaraan.
Bagamat nabawi ni Lilo ang kanyang mga alaala, iyon ay tila nagpulala ng mga bagay habang inaalala niya ang mga pangyayaring naganap. Sa panahong siya ay naugasan ng utak ng Deities Templar, ang mga kamay ni Lilo ay nabahira ng dugo ng maraming martial spirit world cultivator. Higit pa rito, umatake pa siya na naglalayong patayin si Huang Xiaolong sa Ten Directions Continent. Malambing na tanong ni Huang Xiaolong dahil ba sa nangyari sa nakaraan. Sa lahat ng katotohanan, hindi kita sinisisi. Kahit anong gawin mo, hindi ka namin huhusgahan. Ganoon din ang nararamdaman ni inay, tatay, at ng iba pa. Namumula ang mga mata ni Lilo, umiling-iling, alam ko, ngunit. Naputol ang kanyang mga salita. Huminga siya ng malalim at muling nagsalita, I'm sorry, Xiaolong. Tumalikod siya at umalis na dala iyon. Umabot ang kamay ni Huang Xiaolong, gustong hilahin si Lilo pabalik, ngunit huminto ang kamay nito sa kalagitnaan, pagkatapos ay nabuo ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Akala niya ay malulutas na ang buhol sa puso ni Lilo pagkaraan ng napakatagal na panahon at handa itong sundan siya pabalik sa Divine Dance City, ngunit ngayon. Makalipas ang 3 araw. Pagkatapos ayusin ang mga bagay sa Ghost Refining Sect, umalis si Huang Xiaolong kasama ang Ascending Moon Old Man at Lilo, umalis sa Ghost Refining City. Dahil sa usapin ni Lilo, ang paglalakbay ay nawawala ang saya at tawanan na dapat ay naruroon. Pagkalipas ng 2 buwan, sa wakas ay nakaalis na silang tatlo sa landas patungo sa impyerno. Mula roon, humiwalay si Lilo kay Huang Xiaolong, bumalik ng mag-isa sa Fortune Gate. Habang pinagmamasdan ang figure ni Lilo na nawawala sa paningin, si Huang Xiaolong ay nakatayong blanko ng mahabang panahon. Umalis na ang babae, ano pa ang tinitingnan mo? Nang makita ang kanyang disipulo na nakatayong tahimik, ang Ascending Moon Old Man ay sinaksak siya, at idinagdag, bata, kung ako sa iyo, hahabulin ko siya sa sandaling ito. Umiling si Huang Xiaolong. Naiintindihan niya ng husto ang ugali ni Lilo, magiging pareho pa rin ang resulta kahit habulin niya ito. Matanda, umalis na tayo. Tumalikod si Huang Xiaolong at lumipad. Ang Ascending Moon Old Man ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Nakalabas silang dalawa mula sa Icebound Galaxy sa loob ng ilang araw, pagkatapos ay naglakbay patungo sa Divine Dance City. Matapos ang mahigit 1 buwang paglalakbay, si Huang Xiaolong at ang matanda ay nagpakita sa mga lansangan ng Divine Dance City. Alam mo naman di ba? Nagpunta si Huang Xiaolong sa landas patungo sa impyerno noong nakaraan, pagkatapos ay pinatay niya ang Ghost Refining Sect Master, ang Young Lord, at ang Infernal Ghost Messenger. Nagbibiro ka ba? Baka chismis lang. Bakit hindi ito narinig ng mga elder ng pamilya ko? Ito ay mas totoo kaysa totoo. Kumalat na ang bagay na ito na parang apoy sa landas patungo sa impyerno, sinasabing si Huang Xiaolong ang nakakuha ng kontrol sa Ghost Refining Sect, at ang mga ninuno at patriarch ng lahat ng first rank na puwersa sa Path to Hell ay nanumpa ng katapatan sa kanya. Ang labas ng mundo ay hindi pa rin nakakaalam ng balitang ito, ngunit naniniwala ako na ito ay sandali lamang bago ito maabot ang hindi mabilang na mga kalawakan. Ang dalawang magsasaka na naglalakad sa harap ni Huang Xiaolong ay nag-uusap sa palihim na mababang boses. Ang Ascending Moon Old Man ay lumingon kay Huang Xiaolong, nakangiti, Little Huang Brat, si. Hindi ba't sinabi ko na ang bagay na ito ay hindi maaaring itago ng matagal? Walang pag-aalinlangang sumagot si Huang Xiaolong, wala akong planong itago ito. Bago umalis sa Ghost Refining Sect, sinabihan ni Huang Xiaolong ang grupo ng mga ninuno at patriarch na huwag ilabas ang balita na pinatay niya ang Ghost Refining Sect Master, Young Lord, at Infernal Ghost Messenger, ngunit ang katotohanan ay tiyak na lalabas ng mas maaga o mamaya. Sa ngayon, ipinapalagay niya na medyo ilang mga super force sa iba't ibang mga kalawakan ang nakakuha ng balita. At muli, hindi binalak ni Huang Xiaolong na itago ang bagay na iyon, ang malaman ng iba na siya ay nagpigil sa Ghost Refining Sect ay walang pinagkaiba sa kanya. Kahit na ang bagay na ito ay nagdulot ng banta sa ilan, malamang na walang sino man sa kanila ang maglalakas loob na kakampi laban sa kanya. Nang dumating si Huang Xiaolong sa Abundant Deities Manor, narinig din ng kanyang pamilya ang tungkol sa mga chismis na may kaugnayan sa Path to Hell.
Sa isang iglap siya ay napalibutan at binomba ng mga tanong mula sa buong paligid, lahat sila ay gustong malaman ng detalyado kung ano ang nangyari sa landas sa impyerno. Mapait na ngumiti si Huang Xiaolong habang pinapasok niya sila at ikinwento sa kanyang mga magulang at lahat ng naruroon sa nangyari. Ngunit, hindi niya binanggit si Lilo. Sa labis na paghihirap, nakaligtas si Huang Xiaolong sa kalahating araw ng mga tanong hanggang ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nasiyahan sa kanyang kwento. Sa isang punto, nang marinig nila na si Huang Xiaolong ay nagkunwari bilang ninuno ng Spiriting Demon Gates, at pagkatapos ay tinugis ng Ghost Refining Sect. Guro, nanikip ang kanilang mga puso sa kaba. Habang nagpapatuloy ang kwento, naabot ang bahagi kung saan pinatay ni Huang Xiaolong ang Ghost Refining Sect Master at pinalitan ang Ghost Refining Sect, na opisyal na nasakop ang Path to Hell, sumabog ang mga tagay sa bulwagan. Kuya, masaya ba ang Path to Hell? Gusto ko ring magsaya. Tanong ni Huang Xiaohai. Masaya. Matigas na ngumiti si Huang Xiaolong, mas mabuting maghintay ka hanggang sa makalusot ka sa High God Realm bago natin pag-usapan ito, kung hindi, hindi ka makakalagpas sa lamig ng Yelong Galaxy, higit pa sa pag-abot sa Path to Hell. Nang marinig ito, agad na nalungkot si Huang Xiaohai, maghintay hanggang makarating ako sa High God Realm, na nakakaalam kung kailan iyon. Sa kasalukuyan, isa lamang siyang 8th Order God Realm. Kahit na may walang limitasyong mga mapagkukunan at mga banal na pelet na ibinigay sa kanya ni Huang Xiaolong, aabutin siya ng hindi bababa sa 100 taon upang umunlad sa peak late 10th Order God Realm. O marahil 200 taon. Masyadong malayo ang High God Realm. Sa unang bahagi ng susunod na araw, ang balita ng pagbabalik ni Huang Xiaolong ay kumalat sa buong lungsod, na nagudyok sa lahat ng Alchemist Grandmaster Union's Eminent Elders na bumaba sa Abundant Deities Manor para bisitahin. Pagkatapos ng Eminent Elders, ito ay ang Wangu Clan, Mu Clan, Zhou Clan, ang Dark Elf Tribe, at isang string ng iba pang mga ancestors, patriarchs, at chiefs. Sa panonood sa mga kilalang karakter na ito na kumikiliti sa kanyang harapan hanggang sa puntong hindi na niya matapang na umupo, walang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong. Ilang taon na ang nakalilipas nang sumali siya sa High God Advancement Tournament, ang Wangu Clan Ancestor at Patriarch ay mga makapangyarihang tao na tinitingala niya, samantalang ngayon, wala pang 100 taon, ang kanilang mga posisyon ay nabaligtad. Nang sumunod na mga araw, si Huang Xiaolong ay nanatili sa Divine Dance City, nag-concoct ng mga table tasks sa araw at ginagabayan ang kanyang pamilya sa kanilang cultivation, habang sa gabi ay nakipag-double cultivation siya kasama si Shi Xiaofei, walang pagod na nagsusumikap sa pagkilos ng paglikha. Gabi-gabi, si Shi Xiaofei ay nagmamakaawa at nagsusumamo, na humihingal, para sa pagpapaubaya. Pinangalagaan ng 3 pinakamataas na Diyos ni Huang Xiaolong, lalo siyang naging kaakit-akit at maganda. Ang mga araw ay naging buwan, at hindi nagtagal, 2 taon na ang lumipas ng payapa. Sa pagitan, minsan bumalik si Huang Xiaolong sa Ghost Refining Sect, inalis ang lahat ng ranggo ng 10 at mas mataas na mga Diyos, gayon din ang pinakamataas na baitang Yin Soul Stones na nakolekta ng sekta sa milyon-milyong taon. Naglaan siya ng ilang oras sa araw upang pinuhin ang mga item na ito, ang oras ng gabi ay pag-aari niya at ni Shi Xiaofei. Sa paglipas ng panahon, lumipas ang 50 taon. Sa loob ng 50 taon na ito, nilinaw ni Huang Xiaolong ang lahat ng mga godhead at pinakamataas na grado na Yin Soul Stones na kinuha niya mula sa treasury ng Ghost Refining Sect, na pinalakas ang kanyang cultivation sa peak late 9th Order High God Realm. Kalahating hakbang na lang at maaari na siyang makapasok sa 10th Order High God Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 977. Pag-akyat sa banal na mundo. Sa nakalipas na 5 dekada, sa ilalim ng walang kapagurang pagsisikap ni Huang Xiaolong gabi-gabi, si Shi Xiaofei ay umaban sa yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order God Realm. Sa ngayon ay may napakataas na kailanawan ng kaluluwa, ibig sabihin ay maaari niyang subukang makapasok sa High God Realm anumang oras na gusto niya.
Si Huang Xiaolong ang nagpaantala sa kanyang pambihirang tagumpay na nagsasabi sa kanya na ipagpatuloy ang pagtaas ng kailanawan ng kanyang kaluluwa na ipagpatuloy ang akumulasyon. Para naman sa kanyang pamilya, bawat ilang taon o higit pa, gagamitin ni Huang Xiaolong ang kanyang Supreme God Force para pasiglahin ang kanilang pisikal na katawan. Sa tulong niya, ang paglilinang ng kanyang pamilya ay bumuti ng husto, mas mabilis kaysa sa anumang oras na kanilang nililinang, na tinutulungan ang karamihan sa kanila na maabot ang ika-10 Order God Realm at higit pa. Ang pinaka nakikita sa lahat ay ang pamangkin ni Huang Xiaolong, si Guo Xiaofan, na nakarating sa late 10th Order God Realm. Sina Zhao Shu, Zhang Fu, Fei Hao, Hao Tian, Exi Puti, ang Heaven Devouring Beast na si Lil, Tian, Huang Xiaoyong, ang Blessed Buddha Emperor Shi Fan Tian, at ang iba pa ay lahat ay nakamit ang mataas na antas ng God Realm Cultivation. Sa panahong ito, hindi pinalawak ni Huang Xiaolong ang kanyang teritoryo o puwersa, ngunit sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga pamilya at sekta mula sa iba't ibang kalawakan ang nagkusa na isumite sa ilalim ng kanyang bandila. Ito, kahit na walang sinasadyang intensyon, ay naging sanhi ng pag-unlad ng impluwensya at kapangyarihan ni Huang Xiaolong. Kahit na ang Wango Clan, Fortune Gate, at iba pa na may mahaba at makapangyarihang heritage forces ay nagnanais na hadlangan ang trend na ito, sa totoo lang, nakatitig lang sila sa mga mata habang lumalawak ang kapangyarihan ni Huang Xiaolong, walang kapangyarihan na pigilan ito. Isang bagay na dapat ikatuwa ay ang hindi nagpakita ng anumang ambisyon si Huang Xiaolong na masakop ang mundo. Sa panahong ito, ilang beses ding bumiyahe si Huang Xiaolong sa Fortune Gate, hinahanap si Lilo. Bagamat masaya at maayos ang kanilang pakikipag-ugnayan, nanatiling hindi nalutas ang buhol sa kanyang puso. Tumanggi pa rin siyang pumunta sa Divine Dance City upang makilala ang kanyang pamilya. Ang bagay na ito ay nagpidama kay Huang Xiaolong na walang magawa ng higit sa isang beses. Habang nagiging idol ang kanyang mga araw, madalas niyang dinadala si Xie Xiaofei at ang iba pa niyang pamilya sa mga mundong sikat sa kanilang magagandang tanawin, tulad ng Ice River World, upang magpahinga at magsaya. Noong nakaraan, si Huang Xiaolong ay halos wala sa kanyang pamilya, naghahanap ng mga mapagkukunan. Kaya naman, gusto niyang mabayaran ang lahat ng oras na ginugol sa malayo sa kanyang pamilya hanggat kaya niya. Karaniwang lumipas ang mga araw, ngunit masaya, maligaya, at puno, hindi man lang mapurol. Lumipas ang isa pang 30 taon. Kawakas, ang akumulasyon ng enerhiya ni Xie Xiaofei ay umabot na sa pinakamataas na limitasyon na maaari niyang panindigan, habang ang kailanawan ng kanyang kaluluwa ay umabot din sa pinakamalinaw na magagawa niya. Sa ilalim ng proteksyon ni Huang Xiaolong, nagsimula siyang maapektuhan ng High God Realm Barrier. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay nagtagumpay si Xie Xiaofei sa kanyang tagumpay. Higit pa rito, umabot siya hanggang sa maabot ang pinakahuli First Order High God Realm ng sabay-sabay. Ang Godhead na kanyang nakondensed ay isa sa mga maalamat na Godhead ng Buddhism heritage na tinatawag na Radiant Volurium Godhead. Isang top-grade Emperor rank Godhead. Sa kabila ng kanyang pagtitiwala sa talento ni Xie Xiaofei, kasama ng kanyang tulong, tinansya ni Huang Xiaolong na maaari niyang i-condense ang isang Emperor rank Godhead, ngunit ang isang top-grade Emperor rank Godhead ay nakakagulat pa rin. Kung tutuusin, ang kahirapan sa pag-condense ng isang top-grade Emperor rank Godhead ay masyadong mataas. Naniniwala siya na, kahit na sa banal na mundo, tanging ang mga nasa saklaw ng walang kapantay na mga henyo ang makakapag-condense ng isang top-grade Emperor rank Godhead. May kaugnayan kaya ito sa kanilang dalawahang paglilinang. Nang silang dalawa ay nag-cultivate, ang kanilang essence energy ay lumipat at nagsanib sa katawan ng isa't isa. Hindi kaya nito nababatid ang potensyal ni Xie Xiaofei. Dapat malaman ng isang tao, ang essence energy ni Huang Xiaolong ay naglalaman ng God Force mula sa kanyang tatlong Supreme Godheads. Bagamat ginamit din niya ang kanyang God Force upang pasiglahin ang mga katawan ng kanyang pamilya, natural na nag-iiba ang mga kondisyon mula kay Xie Xiaofei. Si Xie Xiaofei ay matagumpay na nakapasok sa High God Realm, at ang kanyang malaking pamilya ay lahat ay umabot sa perfection stage sa huli 10th Order God Realm. Isa pang dosenang taon ang lumipas mula noon.
Ang mga miyembro ng Huang family na umabot sa perfect stage late 10th Order God Realm ay naipon din sa limitasyon ng kanilang potensyal na tumungo sa High God Realm sa tulong ni Huang Xiaolong isa-isa. Kahit na sa mga taon na ginamit ni Huang Xiaolong ang kanyang God Force para pasiglahin ang kanilang mga katawan, hindi binabawasan ang malaking volume ng mga divine pellets at kayamanan na ibinigay sa kanila ni Huang Xiaolong. Ang antas ng pagkadyos na karamihan sa kanyang pamilya ay nakadikit ay mataas na gradong 10. Ang mas mataas na rango ay ang kanyang kapatid lamang, si Huang Xiaohai, at ang kanyang pamangkin, si Guo Xiaofan, na may mababang gradong king rank na mga Diyos. Para kay Huang Xiaolong, ang resultang ito ay hindi gaanong kasiya siya dahil nangangahulugan ito na ang kanilang landas sa paglilinang sa hinaharap ay magiging lubhang limitado. Ang mga miyembro ng kanyang pamilya, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa, labis na natutuwa na hindi na nila matukoy ang mga direksyon. Sa kanilang mga mata, ang isang mataas na ranggo na 10 Diyos ay isa ng himala. Hindi dapat kalimutan ng isa. Sa apat na kalawakan kung saan sila nanggaling, maliban kay Siyang Mingji na nag-condense ng isang nangungunang grade rank 10 godhead sa nakaraan, walang sinumang nagtagumpay sa loob ng 10-10 milenyo. Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang mga karakter ng henerasyon ng ninuno na nag-condense ng rango na 10 Diyos sa buong hindi mabilang na mga kalawakan ay kakaunti sa bilang. Sa araw na ito, nakaupo si Huang Xiaolong sa kanyang bakuran sa Abundant Deities Manor, humihigop ng alak ng nag-iisa ng wala sa sarili. Pumasok si Shi Xiaofei sa bakuran at naglakad papunta sa gilid ni Huang Xiaolong, umupo sa tabi niya habang pinupuno ng mga kamay nito ang tasa ng alak. Ang malumanay niyang boses ay, "Anong problema? May gumugulo ba sa isip mo?" Walang sinabi si Huang Xiaolong. Nag-iisip tungkol sa mga bagay ng banal na mundo. Biglang nagtanong si Shi Xiaofei pagkatapos ng panandaliang katahimikan. Matagal nang mag-asawa ang dalawa. Mula noong una silang nagkita hanggang ngayon, ilang daang taon na ang lumipas, ngunit ang mga hula ni Shi Xiaofei ay tumama sa marka ng 9 sa bawat 10 beses. Halos mabulunan si Huang Xiaolong, tulala siyang nakatingin kay Shi Xiaofei saka sumagot, "Oo." Tama siya, pinag-iisipan niya ang mga bagay tungkol sa Divine World nitong mga nakaraang araw. Mula nang patayin niya ang Ghost Refine ng Sect Master at masakop ang Path to Hell, halos 100 taon na ang lumipas. Bagamat ang mga araw ni Huang Xiaolong ay naging napaka-leisure, hindi siya maaaring manatili sa mababang kaharian magpakailanman. Mahigit 1 dekada na ang nakararaan, umabot siya sa unang bahagi ng 10th Order High God Realm, at nitong mga nakaraang taon, tumaas ang kanyang cultivation. Ang dami ng enerhiya na kailangan niya para makapasok sa 10th Order High God Realm ay masyadong nakakatakot, halos walang kayamanan sa lower realm na makakasuporta sa pagkonsumo ng kanyang 3 Supreme Godheads. Kahit na mayroon siyang kumikinang na kulay abong enerhiya na ipinatawag ng 4 na banal na apoy, ito ay malayo sa sapat. Sa ganitong bilis, bigyan siya ng isa pang 3 hanggang 4 na raang taon at si Huang Xiaolong ay hindi pa rin makakapag-breakthrough sa perfection stage sa late 10th Order High God Realm. Ito ay napakabagal. Kaya naman, sumagi sa isip niya ang pag-akyat. Pero, paano naman ang pamilya niya? Kung umakyat siya sa Divine World nang wala ang kanyang pamilya, sino ang makakatiyak kung kailan sila muling makakasama? Ang problema ay, napakaraming hindi kilalang mga panganib sa banal na mundo. Napakahina pa rin ang lakas ng kanyang pamilya, kung sabay silang aakyat sa Divine World, hindi sigurado si Huang Xiaolong na may iligtas niya sila. "Xiaolong, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa amin." Nakita ni Shi Xiaofei ang mga alalahanin ni Huang Xiaolong, sinabi ang kanyang mga iniisip, "Nakarating na tayong lahat sa High God Realm ngayon at may 300,000 taon na ang haba ng buhay sa mababang kaharian. Kung dumating ang oras at hindi ka pa rin makakabalik upang makita kami, hahanapin ka namin sa banal na mundo." Natahimik si Huang Xiaolong. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, ngunit siya ay tumango pagkaraan ng ilang sandali, iyan ay mabuti rin. Makalipas ang 300,000 taon, kahit na nabigo siyang bumalik sa mababang kaharian upang makita ang kanyang pamilya, malamang na siya ay nakapagtatag ng sarili niyang kapangyarihan. Sa oras na iyon, kung umakyat ang kanyang pamilya, magkakaroon siya ng kapangyarihang protektahan sila.
Habang nasa mababang kaharian, ang kanyang pamilya ay poprotektahan ng Ghost Refining Sect, ang Ancient Devil Clan, at iba pa, sinigurado ni Huang Xiaolong ang kanilang kaligtasan. Kinaumagahan, narinig na ng lahat ng Huang family at ng iba pa ang desisyon ni Huang Xiaolong na umakyat. Ang kapaligiran ay naging walang buhay, na puno ng pag-aatubili at kalungkutan. Naunawaan ng lahat ng hindi sinasabi ng malakas, ang paghihiwalay na ito ay iba sa lahat ng mga panahong iyon sa nakaraan. Sa mga araw bago ang kanyang pag-akyat sa langit, halos isang buong taon, nanatili si Huang Xiaolong upang samahan ang kanyang pamilya sa Abundant Deities Manor, lalo na si Shi Xiaofei. Ang kanilang dalawahang paglilinang ay nagpatuloy ng ilang araw sa isang pagkakataon, na para bang pareho nilang gustong tunawin ang isa sa kanilang sariling katawan, nakalimutan ang mundo sa labas, itinatak ang isa sa kanilang mga alaala. Pagkaraan ng isang taon, dumating na ang araw ng pag-akyat ni Huang Xiaolong sa banal na mundo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 978. Pagdating sa banal na mundo. Dahil ang balita ng nalalapit na pag-akyat ni Huang Xiaolong ay hindi sadyang naitago, nakarating ito sa mga puwersa sa iba't ibang kalawakan sa maikling panahon. Sa araw na ito, ang Divine Dance City ay masikip, ang bawat kalye at eskinita ay puno ng mga magsasaka mula sa iba't ibang sekta at kalawakan. Tao man o hindi, nakarating sila sa Divine Dance City. Lalo na sa harap ng Abundant Deities Manor, mayroong isang dagat ng mga tao na nakatayo masyadong malapit para sa kaiganhawahan. Ang pamilya Huang, Shi Xiaofei, Exiputi, ang Blessed Buddha Emperor Shi Fantian, ang Spirit Devourer Violent Monkey Huang Xiaoyong, ang Heaven Devouring Beast Lil, Tian, pati na ang Ascending Moon Old Man, Institute Principal Feng Yang, Liu Yun, dumating na si Qi Wen, at ang iba pa. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang mga mukha ng kanyang pinakamalapit na tao na nakasama niya sa loob ng ilang daang taon hanggang ngayon, ang kanyang mga kaibigan, kapatid, matatanda, na nagpapabigat sa kanyang puso. Umakyat siya at niyakap ang bawat tao, nagpaalam. Yakap sa kanyang anak, hindi napigilan ni Suyan ang mga luha, at pinayagan siya ni Huang Xiaolong na gawin iyon ng tahimik. Pagkatapos nilang maghiwalay, tumayo si Huang Xiaolong sa harap ni Exiputi, binigyan ng kaibigan niyang ito ng mapaglarong suntok sa balikat habang nakangiti, magtanim ng husto, makikipagkompetensya ulit tayo. Ang mga eksena ng nakaraan noong labanan sa Duanwen Imperial City ay kumikislap sa isipan ni Huang Xiaolong. Ngumiti si Exiputi, hindi na ako nangangahas na makipagkompetensya sa isang freak na tulad mo. Sa oras na umakyat ako, sino ang nakakaalam kung anong kaharian ang mararating mo? Sa ngayon, si Exiputi ay isa pa ring Piclate 10th Order God Realm. Nagtawanan ng dalawang matalik na kaibigan. Pagkatapos, si Huang Xiaolong ay tumayo sa harap ni Dragon Emperor Ao Tai, nakatingin sa nine-tailed white fox na nakasandal sa balikat ng matandang dragon. Humisi siya sa kanya, sinabing, "Matandang dragon, mukhang kailangan kitang batiin ng maaga." Ang Dragon Emperor Ao Tai at ang nine-tailed white fox ay nanliligaw sa isa't isa mula nang magkakilala sila, kahit isang bulag ay nakikita na ang dalawang ito ay nagkabit. Tunay na masaya si Huang Xiaolong para sa kanya. Sila ay tagapagturo at estudyante, pati na rin mga kaibigan. Malaki ang naitulong ni Dragon Emperor Ao Tai sa kanya noon. Humisi si Dragon Emperor Ao Tai na may nakakalokong mukha, "Maghintay hanggang umakyat din tayo, maaari kang uminom sa piging ng kasal natin." Si Huang Xiaolong ay nagpakawala ng malakas na tawa, "Pangako iyan." Pumasok ang dalawang lalaki para sa isang maikling yakap. Ang awayan ng dugo ni Dragon Emperor Ao Tai ay matagal nang naayos sa tulong ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ay nagpatuloy si Huang Xiaolong upang magpaalam kay Huang Xiaoyong at sa iba pa. Nang tumayo siya sa harap ng Ascending Moon Old Man, natural na lumitaw ang catchphrase ng matanda ng maraming beses. Para naman kina Liu Yun at Qi Wen, sa wakas ay ikinasal na sila kanina, at ang tiyan ni Qi Wen ay nakausli ngayon. Sa lalong madaling panahon, ang mag-asawa ay magdaragdag ng bagong miyembro sa kanilang pamilya. Pinati sila ni Huang Xiaolong.
Kawakas, tumayo siya sa harap ni Shi Xiaofei. Ang kanilang mga tingin ay nahulog sa isa't isa ng napakatagal na panahon. Lahat ng gusto nilang sabihin ay nakapaloob sa tahimik na titig na iyon, naiintindihan ng walang salita. Biglang humakbang pasulong si Shi Xiaofei, niyakap ng mahigpit si Huang Xiaolong, nangingilid ang mga luha sa kanyang magagandang mata. Inigpitin ni Huang Xiaolong ang mga braso sa kanya, na natiling ganito sa mahabang panahon. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili kapag wala ako dito. Idiniin ang labi nito sa tabi ng kanyang mga tainga, umulong si Huang Xiaolong. Tumango si Shi Xiaofei, nabahira ng luha ang kanyang mukha, ikaw din. Pagamat nag-aatubili sila, sa wakas ay naghiwalay sina Huang Xiaolong at Shi Xiaofei. Bago ang mga titig ng lahat ng naroroon, tumalikod siya at mabilis na lumayo, unti-unting nanliit sa paningin ng lahat ng nasa ibaba hanggang sa tuluyang mawala. Matapos mapunit ang harang ng Divine Dan World, nakarating siya sa malawak na kalawakan. Naramdaman ang presensya ng banal na mundo, nagpatuloy siya sa paglipad pataas. Si Huang Xiaolong ay nagpatuloy sa paglipad paitaas ng ganito, naabot ang isang nakakatakot na taas na hindi maabot ng cultivator ng God Realm, nang bigla, ang kanyang katawan ay nanginag. Ang kalawakan sa ibaba niya ay matagal nang nawala sa paningin. Dumating si Huang Xiaolong sa isang maulap, kulay abong espasyo. Ang espasyong ito ay napuno ng magulong agos ng hangin na palm unit sa tela ng kalawakan. Kahit na ang katawan ng isang 10th Order God Realm Cultivator ay mapupunit sa oras na tumuntong sila sa lugar na ito. At muli, nang ang magulong agos ng hangin na ito ay tumama sa katawan ni Huang Xiaolong, ito ay parang malambot na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang balat. Si Huang Xiaolong ay hindi gumamit ng anumang puwersa ng Diyos upang lumikha ng isang proteksyon na hadlang sa kanyang sarili habang siya ay patuloy na lumilipad pataas. Habang ginagawa niya iyon, ang kanyang God Force ay nauubos sa isang nakababahala na bilis. Kung gaano kasaga niya ang kanyang God Force, kailangan pa rin niyang huminto para magpahinga kada 2 oras. Higit pa rito, napansin ni Huang Xiaolong na ang puwersa ng grabidad ay tumaas habang lumilipad pa siya, na lubhang nagpapababa sa kanyang bilis. Ang kanyang pag-akyat ay nagpatuloy sa ganitong paraan, lumilipad hanggang sa maubos ang kanyang puwersa ng Diyos, pagkatapos ay huminto upang magpahinga. Nagpatuloy ito hanggang sa 15 araw, nang muling nanginig ang katawan ni Huang Xiaolong. Nawala ang kulay abong espasyo, pagkatapos ay dumating siya sa isang puwang na may nagngangalit na puwersa ng kalikasan. Lupa, hangin, apoy, at tubig ang umuungal sa paligid niya. Kahit saan siya tumingin ay malalaking marahas na unos, galit na alon, at marahas na apoy na nag-aapoy. Alinman sa mga pangyayaring ito ay maaaring makapinsala sa isang mababang antas ng High God Realm Cultivator. Ang isang maliit na pabaya na pagkakamali ay maaaring magresulta sa pagkawala ng kanilang buhay. Gayunpaman, si Huang Xiaolong ay may tiwala sa kanyang sarili at hindi gaanong inisip ang mga elementong ito. Nagpatuloy siya sa paglipad paitaas sa loob ng mahigit 1 buwan, dumaan sa iba't ibang espasyo bago sinipsip ng nakakatakot na puwersa ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay nagbaliktad ang langit at lupa. Kahit gaano kalakas si Huang Xiaolong, hindi niya nagawang labanan ang mapang-ipong puwersang ito. Gayunpaman, naunawaan niya na ang napakaraming puwersa ng pagsipsip na ito ay nagmula sa banal na mundo, sa makatuwid ay hindi siya nakipaglaban, na nagpapahintulot sa kanyang sarili na gabayan. Habang bumagsak ang kanyang katawan sa kalawakan, biglang naging itim ang lahat nang pumasok siya sa isang walang hangganang madilim na espasyo, hinailan ng napakalakas na puwersa. Tila isang mahaba at mahabang panahon ang lumipas hanggang sa isang malupit na liwanag ang bumungad sa kanya, dahilan upang siya ay bumagsak pababa mula sa mataas na hangin na parang isang maliit na bato. Nayanig ang lupa dahil sa impact, nagtaas ng kurtina ng alikabok. Ang patak ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng matagal nang nakalimutang pakiramdam ng pananakit sa kanyang mga buto, isang pakiramdam na katulad ng panahon na nilabanan niya ang Ghost Refine ng Sect Master nang walang tigil sa loob ng 10 araw at 10 gabi. Nakahiga si Huang Xiaolong sa lupa, sinusubukang i-circulate ang kanyang God Force, ngunit sa kanyang pagtataka, kahit na naiikot niya ang kanyang God Force, ang bilis ay masyadong mabagal.
Bukod dito, ang lakas ng Diyos ng kanyang sariling katawan ay hindi magagamit. Ano ito? Natarante si Huang Xiaolong. Ang kanyang true divine dragon physique na hindi magagapi sa lower realm ay naging lubhang marupok dito. Kung ito man ay ang kanyang Diyos o ang kanyang pisikal na katawan, parang tinatanggihan at pinipigilan ng espasyong ito ang magkabilang aspeto sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan niyang palawakin ang kanyang divine sense, para lamang matuklasan na hindi na ito makakaalis pa kaysa sa kanyang sariling katawan, na pinigilan ng mga batas ng bagong mundong ito. Sa panahon ng High God Advancement Tournament, kahit na ang kanyang banal na pakiramdam at lakas ay pinigilan, ito ay malayo sa kung ano ang kanyang nararanasan ngayon. Nagulat ito kay Huang Xiaolong. Kahit na ang kanyang Diyos at banal na pakiramdam ay lubos na napigilan, maswerte na ang kanyang true divine dragon physique ay umiiral pa rin ang kakayahan sa pagbawi. Ramdam niya ang unti-unting paghilom ng kanyang katawan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, maging ang bilis ng pagpapagaling ng kanyang true dragon divine physique ay makabuluhang nakompromiso pagkatapos umakyat sa divine world. Noong nakaraan, ang mga pinsalang mas mabigat kaysa dito ay maaaring mabawi sa ilang paghinga, ngunit ngayon, sa bilis ng paggaling na ito, aabutin ng hindi bababa sa 5 hanggang 6 na oras. Kung may umatake kay Huang Xiaolong sa oras na ito, o kung may lumitaw na ligaw na demonyong hayop, wala siyang kahit katiting na lakas para labanan. Ano man ang kanyang mga limitasyon sa ngayon, naramdaman ni Huang Xiaolong ang mayamang espiritual na enerhiya sa paligid niya, maraming beses na mas nakakagulat kaysa sa mababang kaharian. Ito ba ang espiritual na enerhiya ng banal na mundo? Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay may galaw na ni Huang Xiaolong ang kanyang mga braso at binti. Siya ay nasugatan pa rin, ngunit sa ilang pagsisikap, nagawa niyang ilipat ang kanyang sarili sa isang posisyong nakaupo sa lupa. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 979. Lakas pinigilan. Habang pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang kanyang paligid, tumahimik siya, nakaramdam ng panlulumaw saglit. Napadpad siya sa gitna ng makapal na kagubatan na puno ng mga matataas na puno ng sinaunang panahon. Siya ay nahulog sa isang sinaunang kagubatan. Ito ang dahilan kung bakit siya nalungkot, mukhang hindi palaging maganda ang kanyang kapalaran. Sa anumang sinaunang kagubatan, halos palaging may mga demonyong hayop. Ang pinakamasamang senaryo na naiisip niya sa sandaling ito ay napunta sa tiyan ng isang demonyong halimaw bago siya makalabas sa kagubatan na ito. Ipagdasal natin na walang aksidenteng mangyari, malamang nasa labas ako ng gubat. Pag-aliw ni Huang Xiaolong sa sarili. Kung siya ay nasa mas malalim na mga rehiyon, kahit na sa kanyang tuktok, malamang na hindi siya makakalabas ng kagubatan ng buhay. Maaaring mayroon siyang 3 pinakamataas na Diyos, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi siya mamamatay. Matapos mapagtonto na siya ay nasa isang primeval na kagubatan, si Huang Xiaolong ay hindi makakaya dahil siya ay magiging isang halatang target sa isang open space. Mapapansin siya ng sinumang demonyong halimaw na dumaan. Sa pagtitiis ng sakit sa kanyang katawan, si Huang Xiaolong ay sumuray-suray patungo sa isang matayog na puno, nagpumiglas sa mga sanga nito hanggang sa itaas, pagkatapos ay nakahanap ng mas tagong lugar at umupo upang magpagaling. Makalipas ang 1 oras, gumaling na ng kalahati ang kanyang mga sugat. Sa puntong ito, sinubukan niyang makuha ang espiritual na enerhiya sa paligid niya. Noong una, naisip lamang ni Huang Xiaolong na subukan ito, ngunit sinong mag-aakala na ang kanyang 3 pinakamataas na Diyos ay manganginag sa tuwa. Ang espiritual na enerhiya ng nakapalibot na lugar ay sumugod patungo kay Huang Xiaolong na parang whirlpool na dumadaloy sa kanyang katawan. Ito ay naging sorpresa kay Huang Xiaolong. Kapag ang isa ay umakyat, wala silang madadalo mula sa ibabang kaharian, kaya naman, wala sa kanya si Huang Xiaolong kahit isang banal na pelet. Gayunpaman, hanggat maaari niyang makuha ang espiritual na enerhiya dito, magagamit niya ito upang mapabilis ang kanyang paggaling. Gaya ng inaasahan, pagkatapos niyang simulan ang pagsipsip ng nakapalibot na espiritual na enerhiya, naramdaman ni Huang Xiaolong na ang bilis ng kanyang paggaling ay naging doble ng bilis.
Ang unang 4 hanggang 5 oras ng paggaling ay nabawasan sa maikling 2 oras. Matapos alagaan at pasiglahin ang espiritual na enerhiya ng bagong kapaligiran, masaya si Huang Xiaolong na makita na ang kanyang True Divine Dragon Physique ay hindi kasing babasagin noong una siyang dumating. Kasunod nito, sinubukan niyang i-circulate ang kanyang God Force at natuklasan na magagamit niya ito sa wakas. Gayunpaman, ang halaga ng God Force na magagamit niya ay napakaliit na halos wala itong pinagkaiba. Bagamat gumaling na ang kanyang mga sugat, hindi pa binalak ni Huang Xiaolong na umalis sa puno. Para sa kasalukuyang kanya, ang Primeval Forest na ito ay lubhang mapanganib, kailangan niyang pahusayin ang kanyang kakayahan para sa pagprotekta sa sarili sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng kanyang paglilinang sa unang bahagi ng 10th Order High God Realm, hindi man lang niya maibigay ang ika-10 bahagi ng kanyang lakas sa ngayon. Ipinalagay ni Huang Xiaolong na ang dahilan kung bakit siya pinaghigpitin at pinigilan ng mga batas ng Divine World ay dahil sa kanyang kamakailang pag-akyat sa langit. Ang kanyang katawan ay hindi pa nakakaangkop sa kapaligiran ng banal na mundo, ngunit hanggat siya ay patuloy na sumisipsip ng espiritual na enerhiya dito upang linangin at pasiglahin ang kanyang pisikal na katawan sa loob ng ilang panahon, siya ay makakabalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan na hindi na pinigilan ng mga batas ng Divine World. Si Huang Xiaolong ay patuloy na nakaupong nakakross ang mga paa sa puno, hinihigop ang nakapalibot na espiritual na enerhiya habang nililinang at pinapainit niya ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, lumipas ang 3 oras. Habang lumilipis ang panahon, naramdaman niya ang pagbawas ng pagsupil sa kanya na nagpapahintulot na bumalik ang kanyang lakas. Ang dami ng God Force na maaari niyang gamitin ay tumaas, ngunit ang pagkuha muli ng ika-10 bahagi ng kanyang lakas ay tatagal ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 araw at hindi bababa sa kalahating buwan bago siya makabalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Sa pagkakataong ito, isang malakas na kalabog ang biglang lumabas sa kanyang tiyan. Ang ingay ay natigilan kay Huang Xiaolong. Talagang nakaramdam siya ng gutom. Ito. Mula nang tumuntong siya sa kaharian ng santo, hindi na siya nakakaramdam ng gutom. Ang walang laman na pakiramdam mula sa kanyang tiyan ay totoong-totoo na naghinala siyang mamamatay sa gutom sa loob ng 2 linggo kung hindi siya kumain ng kahit ano. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay masyadong surreal para sa kasalukuyang Huang Xiaolong at medyo walang katotohanan. Makalipas ang 1 oras, hindi na pinansin ni Huang Xiaolong ang hapdi ng gutom mula sa kanyang tiyan na nagpilit sa kanya na huminto sa paglilinang. Tumalon mula sa mataas na sanga ng puno, maliksi siyang bumagsak sa lupa. Tumingin siya sa taas ng puno. Mayroon lamang 30 hanggang 40 metro ang pagitan ng lupa at tuktok ng puno, ngunit kahit na ganoon, kailangan niyang ihanda ang sarili bago bumagsak sa lupa. Sa pag-asa ng isang stroke ng swerte, sinubukan ni Huang Xiaolong na lumipad ng ilang beses ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang greater space teleportation na kanyang sanay sa mas mababang kaharian ay tila napakalayo. Pagkatapos ng ilang mga pagtatangka, maaari lamang siyang sumuko. Isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumalot sa kanya. Mukhang kailangan kong magsimula muli sa ibaba. Malakas na bumahantong hininga si Huang Xiaolong. Nagtaka siya tungkol kay Lilo. 1 buwan bago ang kanyang pag-akyat, naglakbay siya sa Fortune Gate, ngunit nang naroon siya, sinabi sa kanya ng Fortune Gate ancestor na si Lilo ay umakyat sa Divine World ilang araw bago. Nag-iwan din siya ng mensahe para kay Huang Xiaolong. Nang kunin niya ang talisman ng komunikasyon at buksan ang mga paghihigpit nito, isang pangungusap lamang ang nasa loob. Xiaolong, hihintayin kita sa banal na mundo, naghihintay sa iyo magpakailanman. Kaya, umakyat si Lilo 1 buwan bago siya. Katulad niya, she should be somewhere trying to regain her strength, right? Ang isa pang malakas na dagindong ay nagmula sa kanyang tiyan, na naging sanhi ng pag-iisip ni Huang Xiaolong, ang paghahanap ng pagkain ang pinakamahalagang bagay ngayon. Tumingin sa paligid niya, pumili ng direksyon si Huang Xiaolong at tumalon sa hangin. Bagamat hindi siya makakalipad sa sandaling ito, kaya pa rin niya ang layo na 20-30 metro sa isang paglukso, sa makatuwid, ang kanyang bilis sa paglalakbay ay hindi itinuturing na masyadong mabagal. Makalipas ang kalahating oras, huminto si Huang Xiaolong sa ilalim ng isang burol.
Walang nakitang biktima, ni walang mga palatandaan sa anumang aktibidad ng demonyong hayop sa paligid. Ang plano niyang mag-ihaw ng karne para punan ang kanyang tiyan ay nahulog sa kanal. Not to mention demonic beasts, wala siyang nakita kahit isang prutas sa huling kalahating oras. Pagkiling ng kanyang ulo sa langit, ang kanyang mga mata ay naningkit na sumusulyap sa malupit na araw. Ang kanyang balat ay tumusok dahil sa sunog ng araw. Matapos ang kalahating oras na paglukso sa kagubatan, tumutulo ang kanyang likod ng pawis. Talagang pinagpapawisan siya tulad ng pinakakaraniwang mortal sa lower realm. Sa paglipat sa paanan ng burol, nagpatuloy si Huang Xiaolong. Pagkalipas ng ilang sandali, nakakita siya ng isang maliit na ilog na halos 100 zang ang lapad. Tuwang-tuwa, binilisan ni Huang Xiaolong pagdating sa gilid ng maliit na ilog. Gaya ng iniisip niya, may mga isda na lumalangoy sa tubig. Bagamat hindi ito karne, masarap din ang inihaw na isda. Biglang, isang isda ang tumalon sa hangin mula sa tubig na nakabuka ng malawak ang bibig upang kagatin si Huang Xiaolong. Malamig na kumikinang sa sikat ng araw ang hanay ng matatalas ng ngipin nito. Ang isda ay nakarating kay Huang Xiaolong sa isang iglap, ngunit nang ang bibig nito ay nasa itaas ng kanyang ulo, si Huang Xiaolong ay mabilis na sumuntok. Saktong dama po ang kanyang kamao sa katawan ng isda. Ang mga isda ay itinulak pabalik sa ilog na naging sanhi ng tumalsik na tubig sa hangin. Ang hindi inaasahan ni Huang Xiaolong ay buhay pa ang isda. At inaatake na naman siya nito. Sa mababang kaharian, isang demonyong hayop ang tiyak na magdaranas ng matinding pinsala kung hindi mamamatay sa lugar. Ang lakas mula sa kanyang suntok ay kayang basagin ang isang malaking bundok, ngunit ngayon, hindi niya kayang pumatay kahit isang isda. Hindi na siya nang ahas na maliitin ang isdang ito. Nagpalipat-lipat kung gaano kadalas ang lakas ng Diyos na kaya niya, isa pang suntok ang ginawa niya sa isda. Sa pagkakataong ito, kasama ang kanyang God Force, ang isda ay ibinalik sa tubig na nakataas ang puting tiyan. Kawakas ay patay na. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 980. Pagbawi ng lakas. Nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong, tinutukan ng isang thread ng God Force upang hilahin ang mga isda sa tabing ilog. What in the hell is this fish? Bilis man, lakas, o tigas ng katawan nito, lahat sila ay maihahambing sa pangkalahatang peak late 10th Order High God Realm Cultivator. Bukod dito, mula sa bloodline nito, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang bakas ng Primordial Divine Beast Aura. May isang mahabang tinek na nakausli sa likod ng isda, kasing talim ng talam. Ang ikinagulat ni Huang Xiaolong ay ang katotohanan na ang makapangyarihang isda na ito ay walang Diyos sa loob ng katawan nito at walang bakas ng puwersa ng Diyos. Matapos mahabol ang kanyang hininga, pinatay ni Huang Xiaolong ang isa pang isda sa parehong paraan, pagkatapos ay nagtayo ng siga sa malayo sa tabing ilog na hinayaan ang dalawang isda na magluto. Dahil hindi pa ganap na nakaka-recover ang kanyang God Force, dahilan para hindi niya magamit ang kanyang panloob na Divine Flame, ginamit ni Huang Xiaolong ang pinaka-primitive na paraan ng pagsisimula ng apoy. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakaakit na aroma ng inihaw na isda. Hinawakan ni Huang Xiaolong ang isa sa mga tuhog ng isda at kinagat ito. Ang karne ng isda ay nakakagulat na makinis at malambot na may natural na tamis, habang ang langis ng isda ay naging malutong ang balat. Isang kagatang na puno ng masarap na aroma sa bibig ni Huang Xiaolong. Pagkatapos niyang lumunok, natuklasan ni Huang Xiaolong na ang isda ay naging mainit na daloy ng enerhiya nang umabot ito sa kanyang tiyan, na kumalat sa bawat bahagi ng kanyang katawan, na pinupuno siya ng komportableng pakiramdam. Nilamon ng kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ang mga mainit na daloy ng enerhiya na ito, na ginawang God Force, na ikinatuwa ni Huang Xiaolong. Ang kanyang God Force ay talagang nadagdagan ng kaunti. Ang isda talaga ay may ganoong epekto. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa isang plano habang sinimulan niyang lagyan ng scarf ang skewer ng isda. Makalipas ang ilang minuto, tapos na siya sa dalawang isda na nahuli niya.
Ang dalawang isda ay halos kasing laki lamang ng dalawang palad na pinagsama, ngunit ang tiyan ni Huang Xiaolong ay kumakulom sa kasiyahan. Hinihimas ang kanyang bilugan na tiyan, tumayo si Huang Xiaolong. Sa ilalim ng burol mula noon, nakakita siya ng isang natural na kuweba at pumasok sa loob. Ang bibig ng kuweba na ito ay kayang tumanggap ng 3 tao na dumaraan ng sabay-sabay, habang ang kuweba ay mga 5 hanggang 6 na talampakang kwadrado, tuyo at komportable. Ito ay isang perpektong lugar para sa Huang Xiaolong upang linangin, malayo sa paningin. Sa halaga ng pagkaubos ng kanyang kaawa-awa na dami ng God Force at 3 oras na oras, nagtagumpay si Huang Xiaolong sa paglatag ng isang simpleng defensive barrier sa paligid ng bibig ng kuweba. Pagkatapos ay medyo nilinis niya ang kuweba at umupo sa isang meditative pose, patuloy na sumisipsip ng espiritual na enerhiya upang mabawi ang kanyang lakas. Lumipas ang mga araw sa monotonous pattern. Sa tuwing makaramdam siya ng gutom, lalabas siya ng kuweba at papatay ng 2 isda para punuin ang kumakulom na sikmura, pagkatapos ay bumalik upang magtanim sa loob ng kuweba. Sa una, aabutin siya ng higit sa 1 buwan upang ganap na mabawi ang kanyang lakas, ngunit ang oras na kinakailangan ay pinaikli ng malaki mula nang simulan niyang ubusin ang blade finfish. Habang si Huang Xiaolong ay patuloy na sumisipsip ng espiritual na enerhiya, ang pagsupil sa mga batas ay bumaba. Sa pagtatapos ng 12 araw, si Huang Xiaolong ay bumalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan, at ang panunupil na dati niyang naramdaman ay ganap na nawala. Ang kanyang pag-iral ay ganap na ngayong tinanggap ng banal na mundo. Ngayong bumalik na ang kanyang lakas, nagpasya si Huang Xiaolong na umalis. Una, kailangan niyang makaalis sa primeval forest na ito. Bago umalis, pinatay niya ang mahigit 100 blade finfish, pinananatili sila sa makajos na mount. Zumi Space. Kahit na ang mga bagay mula sa mababang kaharian ay hindi maaaring dalhin sa banal na mundo, ang makajos na mount. Zumi ay orihinal na mula sa itaas na kaharian, sa makatuwid, si Huang Xiaolong ay nakuha pa rin ito sa kanya. Maliban sa makajos na mount. Zumi, naroon din ang Linglong Treasure Pagoda, ang Absolute Soul Pearl, pati na ang God Binding Ring. Natural, nasa kanya rin ang token na nagpapahintulot sa kanya na sumali sa anumang kilalang sekta sa Divine World, isang gantimpala mula sa pagkapanalo sa unang pwesto sa High God Advancement Tournament. Mayroon ding kidlat na hayop na itlog na nakarating sa Divine World kasama si Huang Xiaolong. Ang kidlat na itlog ng hayop na iyon, sa ilalim ng kanyang pagsisikap sa loob ng mahigit 100 taon sa mababang kaharian, ay malapit ng mapisa. Sa pagtukoy sa kanyang direksyon, nagsimulang lumipat si Huang Xiaolong patungo sa gilid ng primeval na kagubatan. Kahit na bumalik ang kanyang lakas, hindi pa rin siya makakalipad. Gayunpaman, sa isang paglukso, nakatawid siya ng ilang li, kaya hindi na ito masyadong mabagal. Habang naglalakad si Huang Xiaolong patungo sa gilid ng sinaunang kagubatan, narinig niya ang isang malungkot na sigaw na nagmumula sa direksyon na kanyang pinapasukan. Marahil ay may ilang mga disipulo na inaatake ng mga demonyong hayop. Bahagyang nag-alinlangan si Huang Xiaolong bago pumunta sa pinanggalingan ng sigaw. Sa paghusga mula sa pagbabago-bago ng enerhiya, ang rampaging beast ay tila hindi masyadong malakas, halos isang late 10th order High God Realm na lakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Huang Xiaolong sa pinangyarihan. Kabukas na espasyo sa unahan ng kaunti, isang malatigre na demonyong hayop ang umaatake sa isang nakaberdeng balabal, may bahid ng dugo na itim na buhok na elder. Maliwanag, ang matanda ay dumaranas ng matinding pinsala. Sa hindi kalayuan sa kanya ay isang nakamamatay na maputlang binata at dalaga, ang kanilang dilat na mga mata ay puno ng takot. Mahigit 20 bangkay ang nagkalat sa lupa sa kanilang lapit. Ang mga ito ay walang alinlangan na ang mga gwardya na nakatagpo ng kanilang kamatayan sa ilalim ng mga kuko ng hayop. Young Master, Young Miss, tumakbo ka ng mabilis, haharangan ko itong giant tiger beast. Tigaw ng itim na buhok sa magkapatid. Matigas na umiling ang dalaga sa kabila ng mga luhang umaagos sa kanyang mukha, hindi, iyo yan, hindi kita iiwan.
Bagamat ang mga mata ng binata ay puno ng kalungkutan, hinailan niya ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid na babae, sinabing, "Ate, kailangan nating magmadali at tumakbo." Tama si Tito yan. Kung mananatili tayo dito, hindi lang tayo hindi makakatulong kay Tio yan, magiging distraction tayo. Kung hindi tayo aalis ngayon, walang sino man sa atin ang makakaalis. Sa puntong ito, ang paa ng malatigre na demonyong hayop ay tumama sa matanda na nagpalipad sa kanya. Pagbagsak sa lupa, gamulong ang matanda, nagkataong huminto sa harap ng binata at babae. Tito yan. Parehong mapait na bulalas ng dalawa, mabilis na hinaila ang matanda. Ang malatigre na malademonyong halimaw ay nagpakawala ng isang kampante na dagindong, na pasulong na nakabuka ang panga, tinutukan ang magkapatid. Nang mapanood ito, nawala ng pag-asa ang binata at babae. Ang malatigre na demonyong hayop ay malapit ng masiyawan sa kanyang biktima ng isang kamao ang sumipol sa hangin, humahampas sa dibdib nito at brutal na pinalipad ito pabalik. Ang demonyong halimaw ay kumatok sa ilang malalaking puno bago bumagsak sa lupa. Ang tatlong tao na nag-aakalang patay na sila ay tiyak na nakamasid sa eksenang ito, pagkatapos ay sumili ang kagalakan sa kanilang mga mukha. Ilang sandali pa, may nakita silang kakaibang suot na binata na may itim na buhok na naglalakad. Pinuntahan ni Huang Xiaolong ang malatigre na demonyong halimaw na nagpupumilit na bumangon mula sa lupa, pagkatapos ay pinaikot ang kanyang God Force upang bumuo ng talim ng palad na humihiwa ng paalang. Isang ulo ng tigre ang bumagsak sa lupa pagkaraan. Kasunod nito, ang Absolute Soul Finger ay tumusok sa ulo ng tigre, ganap na sinisira ang kaluluwa nito. Sa pagtingin sa ulo ng tigre, isang ideya ang pumasok sa isip ni Huang Xiaolong. Ang talim ng kanyang palad ay tumago sa ulo ng tigre, nakahanap ng isang Diyos sa loob. Ito ay bahagyang kahawig ng isang beast core mula sa lower realm na naglalaman ng malaking halaga ng God Force. Nilapitan ni Huang Xiaolong ang tatlong tao matapos iligpit ang Diyos na iyon. Ang tatlong tao ay gulat na pinapanood si Huang Xiaolong na madaling pinatay ang Giant Tiger Beast. Ang Giant Tiger Beasts ay may matibay na balat, ang karaniwang divine artifact ay halos hindi makagawa ng gasgas sa katawan nito. Ang talim ng palad na nabuo nitong itim na buhok ay pinutol ang ulo ng hayop na parang malambot na tofu. Nang nakatayo na si Huang Xiaolong sa kanilang harapan ay nabawi ng tatlo ang kanilang katinoan. Mabilis na humakbang pasulong ang itim na buhok, itinaas ang kanyang mga kamao kay Huang Xiaolong, "Maraming salamat sa pagliligtas ng batang bayaning ito." Sumunod naman ang binata at babae, magalang na nagpasalamat sa kanya. Si Huang Xiaolong ay nakipagpalitan ng ilang mga walang kwentang salita sa kabilang partido, banayad na nagtatanong tungkol sa sinaunang kagubatan at sa paligid nito. Hindi alam ng batang bayani ang Blood Phoenix Forest na ito. Nang marinig ang mga tanong ni Huang Xiaolong, bumulalas ang elder, pagkatapos ay isang ekspresyon ng realisasyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang batang bayani ay nagmula sa ibang isla. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.